Sa malayong hinaharap, umiikot ang buong mundo sa mga dungeon. Ito ay dahil bigla na lamang lumitaw ang mga portal na walang malinaw na pinagmulan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayon sa mga ulat, sa kabila ng mga portal na ito ay may mga lupain na hindi pa natutuklasan, at sa loob ng mga dungeon ay may mga bitag na humahadlang sa paggalaw. Bukod dito, may mga halimaw at mga misteryosong gamit na matatagpuan sa loob. Kabilang sa mga natatagpuang bagay ang mga elixir na kayang magpagaling ng kahit anong sugat, mga sungay ng dragon na mas matigas pa sa diamante, at iba pang pambihirang kayamanan. Ang mga taong nakakakuha ng ganitong mga item ay sinasabing yumayaman dahil dito. Dahil dito, nagsimulang mangyari ang tinatawag na awakening ng mga trabaho. Ang mga taong kabilang sa grupong ito ay nagkaroon ng mas malalakas na pisikal na kakayahan at sabay na nakakagamit ng mga espesyal na kasanayan. Ang mga taong nakababalik mula sa dungeon na may dalang loot ay tinawag na mga hunter. Sa kalaunan, nabuo ang isang ekonomiyang nakasentro sa mga dungeon at sa isang agresibong meritocracy. Ipinapaliwanag na ang sinumang maka-awaken ng mataas na ranggong trabaho ay automatikong nagkakaroon ng mataas na katayuan at respeto sa lipunan. Wala umanong diskriminasyon, dahil kahit ang mga tumigil sa pag-aaral o may mababang pinagmulan, tulad ng pangunahing tauhan na si Ninomiya Tsukusa, ay may pagkakataon sa isang buhay na magbabago, basta't maka-awaken lamang ng mataas na ranggong trabaho. Napag-alaman na si Ninomiya ay naka-awaken ng isang S-rank na Trapmaster na trabaho, isang kakayahang tumutulong sa pagkontrol ng mga bitag sa loob ng dungeon. Ipinaliwanag na ang mga dungeon ay pawn ng mga bitag, at ang sinumang kayang kontrolin ang mga ito ay para na ring may kontrol sa buong dungeon. 2 taon na ang nakalipas nang maganap ang awakening na ito, at ayon sa salaysay, labis ang saya at tuwa ni Ninomiya noon dahil inaakala niyang iyon na ang pinakamagandang araw ng kanyang magulong buhay. Matapos ang awakening ng kanyang S-rank na trabaho, nagpasya siyang sumailalim sa Hunter Appraisal Test upang makakuha ng lisensya bilang hunter. Sa pagsusulit, isang kahoy na dummy ang inilagay sa kanyang harapan, at inaasahang sisirain niya ito upang ipakita ang kanyang kakayahan. Iniulat na iniunat ni Ninomiya ang kanyang kamay at sinubukang i-activate ang kanyang bitag, ngunit ikinagulat niya na walang nangyari. Nalito si Ninomiya, ngunit nagpasya siyang subukan muli dahil inakala niyang may naging problema lamang. Gayunpaman, wala pa ring nangyari sa ikalawang pagtatangka. Dahil dito, napatitig sa kanya ang examiner at ang iba pang mga aplikante na parabang kakaiba ang kanyang kilos. Tinanong siya ng examiner kung ano ang kanyang ginagawa, at ipinaliwanag naman ni Ninomiya na posibleng gumagana lamang ang kanyang kapangyarihan sa loob ng dungeon kung saan may aktibong mga bitag. Hindi naniwala ang examiner at inakusahan siyang isang manloloko na pinik lamang ang kanyang ranggo, at inilarawan pa siya bilang isang taong nag-iilusyon. Dahil dito, napasigaw si Ninomiya at iginiit na malinaw na ipinakita ng kanyang trabaho na siya ay S-rank. Sa huli, wala siyang nagawa kundi subukang kumbansihin ang examiner, dahil walang ibang taong may kakayahang makita ang status window ng iba. Sa kanyang matinding pagnanais na patunayan ang sarili, iminungkahi ni Ninomiya na subukan ang kanyang kakayahan sa loob mismo ng isang dungeon upang makatiyak. Sumagot ang examiner na lubhang mapanganib ang mga dungeon at hindi pinapayagan ang pagpasok kung walang patunay ng kakayahang lumaban. Ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit kailangan ng hunter license. Tinanong ni Ninomiya kung ano ang dapat niyang gawin, at sinabi ng examiner na hindi lamang dungeon exploration ang trabahong maaaring pasukan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nabigo si Ninomiya sa kanyang hangaring maging hunter, at sa bandang huli, siya ay nauwi bilang isang punching bag ng ibang mga hunter. Sa mga sumunod na sesyon ng kanilang pagsasanay, iniulat na hinarap ni Ninomiya ang matinding paghihirap dahil sa kanyang kabigwang maging ganap na hunter. Isa sa mga hunter na palaging ginagawang punching bag si Ninomiya ay isang dati niyang kaklase na ngayon ay isa ng hunter, na ang pangalan ay Asenuma. Ayon sa salaysay, palagi umanong ibinubuhos ni Asenuma ang kanyang pagkadismaya sa mga dungeon kay Ninomiya, na itinatago niya sa anyo ng pagsasanay. Hindi kailanman naniwala si Asenuma na si Ninomiya ay isang S-rank, at tuwing sinusubukan ni Ninomiya na linawin ang kanyang panig, nauuwi lamang ito sa mga sipa at suntok. Pagkatapos ng isa sa mga sesyon ng pagsasanay, ipinaalala ni Ninomiya kay Asenuma ang ipinangako nito sa kanya.
Lumabas na nangako si Asenuma na kukuha siya ng escort permit para kay Ninomiya, isang pahintulot na kailangan ng mga hindi hunter upang makapasok sa dungeon, kapalit ng pagtitiis niya sa mga pananakit. Nagulat si Asenuma sa tindi ng desperasyon ni Ninomiya at sinabi niyang may huli pa siyang pagsubok. Inilabas niya ang isang permit na may pirma niya, ngunit agad niyang ipinaalam na may kapalit ito. Sinabi niyang mapupunta kay Ninomiya ang permit kung kakayanin niyang tiisin hindi lamang ang kanyang mga atake, kundi pati ang mga pananakit ng mga senior hunter na nasa silid. Kalaunan, napag-alaman na ang lahat ng hunter na isinama ni Asenuma ay pawang mga taong dati ring nambo-bully kay Ninomiya noong sila ay nag-aaral pa. Kahit malinaw na mapanganib ang sitwasyon, wala nang ibang pagpipilian si Ninomiya kundi tanggapin ito, dahil desperado siyang makapasok sa dungeon. Sa huli, siya ay malubhang binugbog at pinahirapan ni Asenuma at ng kanyang mga kasama, ngunit nanatili siyang matatag dahil sa pag-asang makukuha niya ang permit. Gayunpaman, sa bandang huli ay pinunit ni Asenuma ang permit at sinabi kay Ninomiya na hindi niya ito maaaring ibigay, lalo na kung umaasa lamang siya. Ibinunyag ni Asenuma na ang tunay niyang layunin ay durugan ang anumang natitirang pag-asa ni Ninomiya. Dahil sa galit, sinubukan ni Ninomiya na sunggaban si Asenuma, ngunit agad itong bumunot ng kutsilyo at, gamit ang kanyang kasanayan, sinaksak si Ninomiya sa kamay. Pagkatapos nito, umalis si Asenuma at ang kanyang mga tauhan habang nilalay si Ninomiya at hinihikayat siyang talikuran na ang pangarap na maging hunter. Doon tuluyang napagtanto ni Ninomiya na niloko lamang siya ni Asenuma. Napag-alaman na ang mga escort permit ay maaari lamang ibigay ng mga sponsor, ngunit wala namang naiaambag ang mga sibilyan sa loob ng dungeon. Dagdag pa rito, anumang pinsala o pagkamatay ay nagiging pananagutan ng sponsor, kaya ito ay itinuturing na hindi kapaki-pakinabang na landas. Ibig sabihin, halos imposibleng makuha ang ganitong permit maliban na lamang kung may isang bilyonaryong handang magbayad ng napakalaking halaga para lang sa kasiyahan. Kahit alam ni Ninomiya na hindi tutuperin ni Asenuma ang pangako nito, kumapit pa rin siya sa pag-asa. Para sa kanya, sapat na ang kahit kaunting pagkakataon na makapasok sa dungeon, dahil naniniwala siyang doon magbabago ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang buhay. Habang pauwi siya at iniisip ang lahat ng ito, bigla na lamang nagkagulo ang paligid. Natigilan si Ninomiya, at sa loob ng maikling sandali ay may lumitaw na isang gate na nagdulot ng mas matinding pagkasira. Kasabay nito, naglabas ng emergency alert ang Hunter Association, na nagbunyag na nagkaroon ng sabayang dungeon break sa buong mundo. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, tila nagbago ang buong mundo at naging parang isang napakalaking dungeon, kung saan gumagapang ang mga halimaw sa kung saan-saan, at ang mga tao ay nagtatakbuhan sa matinding takot upang makaligtas. Sa simula, natarante si Ninomiya. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na maaaring ngumiti sa kanya ang tadhana. Naisip niya na ang kanyang kakayahan ay tunay na gumagana lamang sa loob ng mga dungeon, at ngayon ay nasa tamang kapaligiran na siya upang magamit ito. Dahil dito, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang ginamit ang kanyang kasanayan at inactivate ang trap scan, habang hinihintay niyang matukoy kung saan matatagpuan ang lahat ng bitag sa paligid. Gaya ng inaasahan, malinaw niyang nakita at natukoy ang lahat ng lokasyon ng mga ito. Dahil dito, hindi mapigilan ang tuwa ni Ninomiya. Lubos ang kanyang pasasalamat dahil tila sinagot na ang kanyang mga panalangin, at napatunayan niyang hindi peke ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas, naniwala siyang maaari na niyang makamit ang matagal na niyang ninanais na maging isang hunter. Bagamat ang mga bitag sa dungeon ay likas na ginawa upang pahirapan ang mga hunter, hindi ito naging problema para kay Ninomiya dahil alam niya ang eksaktong mga lugar kung saan matatagpuan ang bawat isa. Habang minamapo niya ang mga bitag, bigla siyang napalingon at nakita ang isang nakabaluting halimaw na humahabol sa isang ina at sa kanyang anak. Dahil sa kumpiyansa na dulot ng kanyang trap master na kakayahan, dinampot ni Ninomiya ang isang bakal na pamalo, naniniwalang kaya na niyang talunin ang halimaw. Habang pilit na tumatakas ang mag-ina, nadapa ang bata at bumagsak sa lupa, na siyang naghiwalay sa kanila. Nagkaroon ng pagkakataon ng halimaw na salakayin ang bata, at sa mismong sandaling muntik na itong durugan hanggang mamatay, tumalon si Ninomiya at hinarang ang espada ng halimaw gamit ang pamalo. Iniulat na sa halip na matakot, nakaramdam pa ng pananabik si Ninomiya.
Sinabi niya sa halimaw na mayroon na siyang nakahandang bitag upang patayin ito. Sinubukan ng halimaw na pugutan siya ng ulo, ngunit mabilis siyang umiwas at nagpalit ng pwesto. Pagkatapos nito, inihagis niya ang pamalo patungo sa halimaw, ngunit pamalya ang tira. Tinukso siya ng halimaw, iniisip na napakadaling hagis lamang iyon. Lingid sa kaalaman nito, bahagi pala iyon ng plano ni Ninomiya. Sa likuran ng halimaw ay may isang bitag, at sa pamamagitan ng paghagis ng pamalo roon, na-activate niya ito. Agad na gumana ang bitag, na lumabas na isang bakal na palakol na nakasabit sa pendulum. Ang pendulum na ito ay may dalang bakal na palakol at automatikong inaatake ang sinumang pumasok sa saklaw nito. Bago pa makagalaw ang halimaw, dinurog ito ng pendulum hanggang sa tuluyang mamatay. Labis ang tuwa ni Ninomiya nang makita ito, dahil natuklasan na niya sa wakas ang paraan upang labanan at talunin ang mga halimaw gamit ang mga bitag. Dahil sa kanyang nagawa, muling nagkita ang bata at ang kanyang ina, at ligtas silang nagyakapan. Ilang sandali pa ang lumipas nang biglang lumitaw ang marami pang nakabaluting halimaw sa lugar. Dahil alam ni Ninomiya na hindi niya kayang harapin ang lahat ng sabay-sabay, nag-isip siyang muli ng paraan gamit ang kanyang kakayahan. Sa mismong sandaling rumagasa ang mga halimaw patungo sa kanya, ginamit niya ang trap activation skill. Isang malaking bato ang bumagsak mula sa itaas at dinurog ang mga halimaw sa ibaba. Napag-alaman na ang trap activation skill ay nagpapahintulot sa kanya na paganahin ang mga bitag kahit hindi niya ito direktang hinahawakan, kapalit ng paggamit ng kanyang mahiwagang enerhiya. Dahil sa matagumpay niyang pagkatalo sa mga halimaw, umangat ng isang antas ang kanyang level. Natuklasan din niya na habang tumataas ang kanyang level, mas marami pa siyang kasanayang maaaring matutunan. Lubos ang kanyang kasabikan sa bagong kaalamang ito, dahil pakiramdam niya ay sa wakas ay nagagamit na niya ang kanyang S-rank na trabaho sa buong potensyal nito. Sa sandaling iyon, may isang grupo ng mga taong lumabas mula sa kanilang pinagtataguan matapos masaksihan ang kanyang ginawa. Pinuri nila ang tapang ni Ninomiya at inakala nilang isa siyang bihasang hunter. Tinanong nila siya kung saan sila dapat magtungo upang maging ligtas. Sa halip na magsinungaling, sinabi ni Ninomiya ang totoo. Ipinaliwanag niyang hindi siya isang opisyal na hunter, ngunit tiniyak niyang kaya niyang maghanap ng isang ligtas na lugar para sa kanila. Ipinaliwanag na sa loob ng bawat dungeon ay palaging may isang safe zone, isang lugar na walang mga bitag at walang panganib na atakihin ng mga halimaw. Gayunpaman, ang tunay na problema ay ang pagtukoy kung saan eksaktong matatagpuan ang ligtas na lugar na ito. Ipinaalala ng mga sibilyan kay Ninomiya na ito ay karaniwang mahirap gawin, kaya nga kadalasan ay isang bihasa at organisadong koponan ang ipinapadala upang hanapin ang safe zone. Gayunman, pinayapa sila ni Ninomiya at sinabi na hindi iyon magiging problema para sa kanya. Pagkatapos nito, inilapat niya ang kanyang kamay sa lupa upang i-activate ang trap scan skill. Sa pamamagitan ng kakayahang ito, natutukoy niya ang mga lokasyon ng lahat ng bitag. Dahil dito, madali niyang napapansin ang mga lugar na walang kahit isang bitag, na nangangahulugang iyon ang ligtas na zona. Matapos matukoy ang lugar, sinabi ni Ninomiya sa grupo na sumunod sa kanya, at ipinaliwanag na ang kanilang pupuntahan ay ang Higashikawa Park. Dahil wala na silang ibang mapagkakatiwalaan, mabilis na sumunod ang grupo kay Ninomiya. Ligtas niyang ginabayan ang lahat patungo sa safe zone, isang lugar na walang anumang halimaw. Sa sandaling makarating sila roon, napatalon sa tuwa ang grupo dahil sa wakas ay ligtas na sila. Ang babaeng ina at ang kanyang anak na iniligtas kanina ay personal na nagpasalamat kay Ninomiya, at sinabi nilang tiyak na patay na sila kung hindi dahil sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, biglang tumakbo si Ninomiya palabas ng safe zone at bumalik sa mapanganib na lugar. Gamit ang kanyang kakayahan, napagtanto niya na ang mga lokasyong may siksik na dami ng bitag ay karaniwang palatandaan na may mahalagang bagay na nakatago roon. Automatiko niyang inisip na maaaring may isang malakas at bihirang item sa lugar na iyon, isang bagay na magiging napakahalaga sa kanya kung makukuha niya. Habang papalapit siya sa kanyang destinasyon, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, agad siyang kinabahan nang mapagtanto niyang siya ay nasundan ng kinatatakutang si Asenuma. Napansin ni Asenuma ang takot sa mukha ni Ninomiya at tinanong siya kung umiiwas din ba siya sa mga halimaw,
at kung iyon ba ang dahilan kung bakit napunta siya sa isang lugar na walang mga ito. Walang babala, biglang sumugod si Asanuma kay Ninomiya, hawak ang isang pamalo at handang basagin ang kanyang ulo. Nakaiwas si Ninomiya sa unang atake at pasiga na tinanong si Asanuma kung ano ang ginagawa nito. Ipinaalala niya na nasa gitna sila ng isang emergency at hindi yun ang tamang oras upang mag-away. Sumagot si Asanuma na wala na siyang pakialam, dahil para sa kanya ay tuluyan ng nagkagulo ang mundo. Ayon sa kanya, oras na ito ng survival of the fittest. Idinagdag pa niya na malaya na siyang pumatay ng sinumang kumainis sa kanya, dahil ang may kapangyarihan na raw ang siyang namumuno sa mundo. Sa kanyang baliw na pananaw, ipinahayag ni Asanuma ang kanyang interes na subukan kung tataas ang kanyang level kapag pumatay siya ng kapwa-tao. Dito malinaw na nakita ni Ninomiya na tuluyan nang nawalan ng katinoan si Asanuma. Bukod dito, napansin din niya na kakaiba ang mga galaw nito dahil tila iniiwasan ni Asanuma ang mga bitag sa paligid na para bang nakikita rin niya ang mga ito. Hindi nagtagal, napansin ni Asanuma na tila may hindi maintindihan si Ninomiya. Dahil dito, nagpasya siyang ibunyag ang kanyang munting lihim. Inilabas ni Asanuma ang isang aparato na tinawag niyang trap searcher, at ipinaliwanag na ito ang ginagamit niya. Ayon sa kanya, hindi man kasing tumpak ng trap scan ni Ninomiya ang trap searcher, may kakayahan naman itong makadetect ng mga bitag sa malapit na paligid. Dagdag pa niya, ang hawak niyang trap searcher ay isang mamahaling klase. Dahil dito, napaisip si Ninomiya kung saan nakakuha ng ganoong kagamitan si Asanuma, lalo na't isa lamang itong low-rank hunter. Patuloy na nagyabang si Asanuma at inamin na nakuha lamang niya ang item kamakailan. Lumabas na ninakaw niya ito mula sa isang tindahan ng hunter gear sa bayan nang magsimula ang kaguluhan. Naniniwala si Asanuma na dahil sa trap searcher, halos hindi na siya matatalo, dahil alam na niya ang lokasyon ng bawat bitag sa paligid. Dahil napasok na si Ninomiya sa ganitong sitwasyon, napagtanto niyang ang tanging paraan upang matalo si Asanuma ay ang sorpresahin ito gamit ang kanyang forced activation skill. Napansin niyang may isang bitag sa itaas, kaya agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang i-activate ito. Mula sa itaas, bumagsak ang ilang bakal na rehas at tumama kay Asanuma. Napaluhod ito sa lakas ng impact, at napangiti si Ninomiya sa paniniwalang nagtagumpay na siya. Ngunit laking gulat niya nang makita si Asanuma na muling tumayo na tila walang kahit anong pinsala. Masamang tumawa si Asanuma at sinabi na malinaw na hindi pala nagsisinungaling si Ninomiya tungkol sa pagiging trap master. Hindi makapaniwala si Ninomiya nang mapansin niya ang isang kislap sa likuran ni Asanuma, na nagpatunay na may dala itong Invincible Guard. Ang Invincible Guard ay isang espesyal na kagamitan na lumilikha ng proteksyon na hadlang sa paligid ng katawan ng hunter. Dahil dito, nagiging posible na harangin ang mga nakamamatay na atake ng maraming beses. Patuloy ang halakhak ni Asanuma habang ipinapaalala kay Ninomiya na ninakawan niya ang isang gear shop sa gitna ng kaguluhan, kaya niya nakuha ang trap searcher at ang Invincible Guard. Ipinahayag ni Asanuma na sa tulong ng dalawang kagamitang ito, may pagkakataon na siyang makapasok sa hanay ng mga high-tier hunter. Bago pa man makarik si Ninomiya, biglang sumugod si Asanuma at sinipa siya sa tiyan. Bumagsak si Ninomiya sa lupa sa matinding sakit. Pagkatapos nito, dinampot ni Asanuma ang isang pamalo at walang awang binugbog si Ninomiya. Tumatawa siya ng parang baliw habang ginagawa ito, at idineklara na iyon na raw ang simulan ng kanyang alamat. Ibinuhos ni Asanuma ang kanyang galit, sinasabing galit siya sa Hunter Association dahil hindi siya pinahalagahan bilang isang D-rank hunter. Gusto niyang mabigyan ng pagkakataong makapasok sa isang high-level dungeon upang ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanya. Dahil sa lahat ng ito, lalo lamang siyang napuno ng puot. Gaya ng dati, kay Ninomiya niya ibinuntan ang kanyang galit. Sa puntong iyon, napagtanto ni Ninomiya na kung wala siyang gagawin sa lalong madaling panahon, tuluyan na siyang dudurugin ni Asanuma. Upang ipagtanggol ang sarili, desperadong inactivate ni Ninomiya ang isang bitag, ngunit wala itong naging epekto kay Asanuma dahil sa proteksyon ng dala nitong aparato. Gayunpaman, patuloy na tumatakbo si Ninomiya habang sunod-sunod niyang pinapagana ang iba pang mga bitag, umaasang makalayo kay Asanuma. Sa kalaunan, napagtanto ni Ninomiya na walang silbi ang lahat ng kanyang ginagawa. Malinaw na nababasa ni Asanuma ang bawat galaw at atake niya dahil sa trap searcher.
Higit pang lumala ang sitwasyon dahil kahit tumama man siya, wala rin itong epekto, sapagkat pinuprotektahan si Asenuma ng Invincible Guard. Dahil dito, napilitan si Ninomiya na tanggapin ang masakit na katotohanang wala na siyang natitirang hakbang. Bigla, may lumitaw na abiso sa kanyang status window. Ipinaalam ng sistema na nakakuha siya ng bagong kasanayan matapos maabot ang sapat na antas ng proficiency. Dito niya napagtanto na nakuha niya ang bagong kakayahan dahil paulit-ulit niyang ginamit ang iisang teknik. Agad niyang sinuri ang bagong kasanayan, at nalaman niyang ito ay ang trap creation. Ang kakayahang ito ay kumokonsumo ng mahiwagang enerhiya, ngunit nagbibigay daan upang lumikha ng mga bagong bitag. Dahil dito, naniwala si Ninomiya na may laban pa siya laban kay Asenuma. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na pumwesto sa tamang lugar upang magamit ang kanyang bagong kasanayan. Naiinis si Asenuma sa nakikitang kakaibang posisyon ni Ninomiya. Nang tanungin siya, mahinahong sinabi ni Ninomiya na ipapakita niya ang tunay na lakas ng kanyang kakayahan. Inactivate ni Ninomiya ang bagong skill, at bigla na lamang may lumitaw na isang napakalaking troso sa harap ni Asenuma. Kinabahan ito at napaisip kung saan nanggaling ang bitag, at bago pa siya makarik, tumama sa kanya ang troso at itinapon siya palayo. Ngumiti ng malaki si Ninomiya dahil matagumpay na gumana ang kanyang bagong kakayahan. Sa puntong iyon, naniwala siyang kaya na niyang manalo sa laban. Nagpasya siyang gamitin muli ang bitag. Nang makita ito ni Asenuma, napasigaw siya sa takot at nagsimulang magtanong kung paanong ang isang basura tulad ni Ninomiya ay nakakalikha ng mga bitag mula sa wala. Lumapit si Ninomiya at mahinahong sinabi na hindi siya katulad ni Asenuma, sapagkat siya ay may S-rank na trabaho bilang trap master. Upang lalo pang patunayan na mas mataas ang kanyang antas, inactivate ni Ninomiya ang kasanayan muli. May bumagsak mula sa itaas, at napahawak sa ulo si Asenuma sa takot. Subalit nang tumama ang bagay sa lupa, napag-alaman na isa lamang pala itong balde at halos wala itong naidulot na pinsala. Nagulat si Asenuma sa nakita niya, ngunit mabilis na naunawaan ni Ninomiya na limitado pa ang kanyang kasalukuyang lakas. Napagtanto niya na kung nais niyang lumikha ng malalakas at malawakang bitag, kakailanganin niya ng napakalaking dami ng mahiwagang enerhiya. Gaya ng inaasahan, muling nilate ni Asenuma si Ninomiya. Tinanong niya kung ang balde na ba ang pinakamalakas na kayang likhain ng kanyang walang kwentang kakayahan. Dahil dito, naniwala si Asenuma na wala na siyang dapat ikatakot. Ngunit mahinahong sumagot si Ninomiya at sinabi na ang balde ay isa lamang panlilinlang. Pagkatapos nito, inutusan niya si Asenuma na tingnan ang paligid ng kanyang mga paa. Doon lamang napagtanto ni Asenuma na nalinlang siya, at nahulog na pala siya sa isang bitag na dati nang naroon. Bago pa man lubusang maunawaan ni Asenuma ang nangyayari, biglang may isang umiikot na lagaring sumulpot mula sa ilalim ng lupa at dumiretso sa kanya. Napasigaw siya sa takot, ngunit dahil sa hadlang na bumabalot sa kanyang katawan, hindi ito nakalusot. Agad na nagpalit ng pwesto si Asenuma, subalit bago pa siya makabawi, may isa na namang bitag ang lumitaw mula sa likuran. Isang pader ng mga karayom ang bumulusok patungo sa kanya, kaya napilitan siyang tumakbo ng tumakbo. Hindi pa siya nakakalayo nang muli siyang mahulog sa isa pang bitag. Dahil dito, lalo siyang napilitang magmadali, at doon niya napagtanto na kung patuloy siyang matatamaan ng mga bitag, tuluyan nang masisira ang kanyang invisible guard. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit biglang may isa na namang bitag na lumitaw mula sa itaas, kidlat. Tinamaan si Asenuma, at agad niyang naramdaman na nasa sukdulan na siya ng kanyang kakayahan. Naisip niya na isang tama na lamang ang magtatapos sa kanya. Hindi pa man siya tapos mag-isip, napansin niyang nakatapak na naman siya sa isa pang bitag. Sa pagkakataong ito, isang hindi napuputol na kadena ang biglang sumakmal sa kanya at agad siyang napigilan. Dahil wala na siyang kakayahang gumalaw, lumapit si Ninomiya at ipinaliwanag na ang lugar ay may tinatawag na trap combo, isang mekanismong idinisenyo upang itaboy ang mga mananalakay sa pamamagitan ng sunod-sunod na bitag na may mataas na tibay. Sinabi ni Ninomiya na si Asenuma ay kasalukuyang nasa huling yugto ng trap combo. Biglang may isang napakalaking bolt ang bumagsak mula sa itaas. Napasigaw si Asenuma sa matinding takot at nakiusap na may tumulong sa kanya, dahil hindi pa siya handang mamatay. Tumama ang bolt, at sa huling pagkakataon ay naprotektahan pa siya ng Invincible Guard.
Gayunpaman, tuluyan na itong nabasag matapos ang tama. Bumagsak si Asenuma sa lupa, lubos na pagod at wala ng lakas, at siya ay tuluyan ng nasa kamay ni Ninomiya. Napagpasyahan ni Ninomiya na hindi na kailangang tapusin pa si Asenuma, dahil wasak na ang kanyang protection. Gayunpaman, siniguro niyang sirain ang trap searcher upang hindi na ito magamit pa. Ipinaliwanag ni Ninomiya kay Asenuma na siya ay natalo dahil hindi niya napansin ang trap combo, na naging dahilan upang masayang lamang ang kanyang invisible guard. Matapos talunin si Asenuma, nagtungo si Ninomiya sa kayamanang matagal na niyang hinahanap. Tiningnan niya ang ball, at ipinaalam ng sistema na ito ay kabilang sa ultra-rare class na S-rank. Dahil ang ganitong mga item ay palaging bihira at nakatago, napakataas ng kanilang halaga. Sa katunayan, sapat ang mga ito upang agad na baguhin ang lakas ng sinumang makakuha. Sa sandaling buksan ni Ninomiya ang ball, bigla siyang umangat sa ere. Mabilis na tumaas ang kanyang magic status, kaya napaisip siya kung nakakuha ba siya ng isang item na nagbibigay ng napakalaking dagdag sa mahika. Dahil sa kakulangan niya ng magical power noon, hindi siya nakakalikha ng malalaking bitag. Ngunit matapos makuha ang item, tila nagbago ang lahat. Kalaunan, napag-alaman na ang nakuha niyang item ay ang Orb of the Archmage. Dahil dito, ang magical power ni Ninomiya ay tumaas mula 7 hanggang 27. Dahil sa dami ng magic power na mayroon na siya ngayon, naging kumpiyansa si Ninomiya na kayanan niyang lumikha ng mas malalakas na bitag. Dahil sa excitement sa bago niyang kakayahan, nagpasya siyang subukan ito agad. Nakakita siya ng grupo ng malalaking halimaw na parang insekto, at itinuring niya ang mga ito bilang perpektong pagsubok. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at inactivate ang trap creation skill na lumikha ng Inferno Burner. Ang bitag na ito ay naglalabas ng matinding init na sinusunog ang lahat ng target sa loob ng saklaw nito. Sa isang bagsak lamang ng Inferno Burner, agad na nalipol ang mga halimaw at nasunog hanggang buto. Ilang sandali matapos iyon, may dalawang lalaki ang lumitaw sa lugar kaya mabilis na nagtago si Ninomiya. Nagulat ang dalawa nang makita ang malalakas na halimaw na ganap na natalo, at agad nilang napag-isipan na ang gumawa nito ay tiyak na isang S-rank hunter. Nanatiling nakatago si Ninomiya habang pinagmamasdan sila. Napag-alaman na ang dalawang lalaki ay kabilang sa Defense Force ng Hunter Association, at inakala ni Ninomiya na naroon sila upang ilikas ang mga residente. Maya-maya, may isa pang lalaki ang dumating at sinabi sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang lumipat sa baseball stadium, dahil natagpuan na raw ng pangunahing unit ang area boss monster. Ayon sa kanya, ang bagong plano ay atakihin ang boss gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Nabigla si Ninomiya nang marinig na natagpuan na agad ng mga hunter ang boss. Ipinaliwanag na ang isang area boss ay nasa pinakatuktok ng mga halimaw sa isang dungeon, kaya napakalakas nitong kalabanan. Gayunpaman, ito rin ang pinakamahalagang target ng mga hunter, dahil kapag natalo ang area boss, lahat ng iba pang halimaw sa parehong lugar ay agad na mawawala. Kapag nangyari iyon, ang buong lugar ay maaaring maging isang safe zone. Dahil sa excitement, nagpasya si Ninomiya na puntahan din ang stadium upang masaksihan ang laban. Samantala, ang mga hunter na nasa boss area ay hindi pa direktang nakakaharap ang boss, ngunit ang mga karaniwang halimaw pa lamang ay sapat na upang pahirapan sila. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang boss monster at ipinahayag ang pagdating nito sa pamamagitan ng isang hit ray attack. Sumigaw ang leader ng hunter team at inutusan ang lahat na lumikas sa stadium dahil papasok na ang boss. Sa kasamaang palad, natrap ang team leader ng mga gumuhong debris mula sa pagdating ng halimaw at siya ay namatay. Isa sa mga hunter, isang babae, ang nagsabing tapos na sila dahil ang halimaw ay masyadong mataas ang antas kumpara sa kanila. Samantala, patakbo na si Ninomiya papunta sa stadium, puno ng pananibik na harapin ang boss monster dahil nakapaghanda na siya ng isang bitag para rito. Desidido si Ninomiya na pabagsakin ang boss monster, dahil alam niyang kapag nagtagumpay siya, matatapos na ang lahat ng labanan sa lugar. Habang tumitindi ang sagupaan sa pagitan ng boss monster at ng mga hunter, pinaputukan ng artillery squad ang halimaw gamit ang lahat ng kanilang armas upang mapigil ito. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na nagbigay sa mga hunter ng paniniwalang natalo na nila ang boss. Ngunit nang hamupa ang usok, nakita nilang nakatayo pa rin ang halimaw.
Lumabas na ang boss monster ay may auto-recovery skill, isang kakayahang agad na nagpapagaling ng anumang maliit na pinsalang tinamo nito. Nang makita ito, napagtanto ni Ninomiya na nasa alang-inang kalagayan ang mga hunter. Walang silbi ang kanilang mga atake dahil madaling gumagaling ang boss monster. Maliban na lamang kung makapagtatama sila ng isang nakamamatay na hampas, hindi ito mapapabagsak. Kahit na naging mahirap harapin ang invisible guard ni Asenuma noon, naniniwala si Ninomiya na mas delikado ang kakayahan ng halimaw na magpagaling, dahil hindi naiipon ang pinsalang tinatanggap nito. Gayunpaman, kumbinsido pa rin si Ninomiya na kaya niyang pabagsakin ang boss monster, sapagkat sa tingin niya ay hindi ito isang kalabang lampas sa kanyang kakayahan. Habang iniisip niya ang susunod na gagawin, biglang sumigaw ang babaeng hunter sa halimaw upang agawin ang atensyon nito. Kahit halatang takot siya, nagpasya siyang ayalay ang sarili bilang pain upang bigyan ng pagkakataon ang iba na makatakas. Ngunit hindi nagdalawang isip ang boss monster. Agad itong nagpakawala ng isang heat beam. Nang makita ito, inakala ng babaeng hunter na iyon na ang kanyang katapusan. Pumikit siya at hinintay ang kamatayan. Subalit nang muling bumukas ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang sarili na buhat-buhat ni Ninomiya, parang isang prinsesang inililigtas sa panganib. Napatingin ang babae sa paligid at napansing nasa isang ligtas na lugar na siya. Agad niyang tinanong kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Ninomiya na nailigtas niya siya sa pamamagitan ng isang warp magic trap, ilang sandali bago tumama ang heat beam. Ang warp trap ay isang uri ng bitag na bigla na lamang lumilitaw sa mga dungeon at naglilipat ng target sa isang hindi inaasahang lugar. Karaniwan itong itinuturing na istorbo, ngunit kapag kontrolado, maaari itong gamitin para sa mga agarang pagsajep, gaya ng ginawa ni Ninomiya. Isa itong epektibong paraan ng paggamit ng isang hindi pang-ataking bitag. Nagulat at nalito ang babaeng hunter, kaya tinanong niya si Ninomiya kung sino siya. Sumagot si Ninomiya na nais sana niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang oras. Bago umalis, sinabi niya sa babae na ipaalam sa iba pang hunter na siya na ang haharap mag-isa sa boss monster. Lumabas na ang plano ni Ninomiya ay itaboy ang halimaw papasok sa lungsod. Tumutol ang babaeng hunter at iginiit na sadyang inilayo nila ang boss monster upang maiwasan ang pagkasawi ng mga sibilyan. Sinabi naman ni Ninomiya na tapos na ang paglilikas sa lungsod, kaya maaari na itong gawing larangan ng labanan. Wala nang ibang sinabi si Ninomiya at agad na tumakbo palayo, iniwan ang babaeng hunter na litong-lito. Samantala, patuloy pa ring nahihirapan ang mga hunter na pabagsakin ang boss monster dahil sa napakalakas nitong kakayahang magpagaling. Nagsimula silang matakot na baka tuluyan na silang mamatay sa laban. Sa gitna ng tensyon, biglang may isang palanggana ang bumagsak sa ulo ng boss monster. Kilala ito bilang isang uri ng ritual ng panghahamak. Lumabas na si Ninomiya ang naghulog ng bagay na iyon upang agawin ang atensyon ng halimaw. Tinutokso ni Ninomiya ang boss monster, hinahamon itong habulin siya kung tunay nga itong boss. Dahil sa matinding provokasyon, muling naghanda ang halimaw ng isang heat beam, handang sunugin si Ninomiya. Nabahala ang ibang hunter nang makita ito, dahil pakiramdam nila ay sadyang itinutulak ni Ninomiya ang halimaw na tuluyang magwala. Sa hindi inaasahang pangyayari, naiwasan ni Ninomiya ang atake, ikinagulat ng lahat. May isang hunter ang nag-isip na baka may kakayahan siyang lumipad, ngunit napansin ng mas bihasang hunter kung ano talaga ang nangyari. Lumundag pala si Ninomiya sa ere gamit ang isang springboard trap. Tama ang hinala, gumamit siya ng isang hindi pang-ataking bitag upang agad na makaiwas sa heat beam. Napagtanto ni Ninomiya na kaya niyang malayang makatalon kung gagamitin niya ang trap ng paulit-ulit. Isa itong bitag na lubhang kapaki-pakinabang sa aerial combat. Patuloy niyang ina-activate ang springboard trap hanggang sa matagpuan niya ang sarili na nasa ibabaw mismo ng boss monster, sapat upang tuluyang makuha ang atensyon nito. Matapos masiguro na nakatuon na sa kanya ang halimaw, tumakbo si Ninomiya patungo sa lungsod upang sundan siya ng boss monster, at tuluyang mahulog sa espesyal na bitag na matagal na niyang inihanda. Eksakto sa plano ni Ninomiya, walang tigil na hinabol siya ng boss monster. Agad namang ipinasa ng mga hunter ang impormasyon sa iba, tuluyan nang nawala ng kontrol ang halimaw at papunta na ito sa power substation. May sandaling halos maabutan na ng boss monster si Ninomiya, ngunit sa huling sandali ay ginamit niya ang warp trap upang makaiwas,
kaya muling nakaligtas sa kamatayan. Natuwa si Ninomiya dahil nailayo na niya ito ng sapat, ngunit kailangan pa rin niyang dalhin ang halimaw sa lugar kung saan naroon ang kanyang pinakamalaking setup. Nagpasya si Ninomiya na ipakita sa Boss Monster ang ibang uri ng impyerno. Habang papalapit sila sa custom-made trap, una niyang nilikha ang isang napakalaking hindi nababasag na kadena upang pigilan ang galaw ng halimaw. Nang tuluyang maitali ang Boss Monster, pinakawalan ni Ninomiya ang Iron Axe Pendulum, na nagdulot ng matinding sakit dito. Hindi pa siya tumigil roon. Sumunod niyang nilikha ang isang dambuhalang umiikot na lag-ari upang hiwain ang katawan ng halimaw. Hindi na nagulat si Ninomiya na hindi pa rin ito patay, kahit na ang mga bitag na ginamit niya ay sapat na upang pumatay ng karaniwang mga halimaw. Alam niyang ang Boss Monster ay higit na mas malakas kaysa sa normal, at kailangan ng isang tunay na sukdulang paraan upang tuluyang mapabagsak ito. Ipinagpatuloy ni Ninomiya ang walang humpay na pag-atake, pinabagsakan niya ang halimaw ng naglalakihang bato. At pinagsabay ito sa Inferno Burner. Habang ginagawa ito, tinutuyapan niya ang monster, tinatanong kung nasisiyahan ba ito. Dahil sa kombinasyon ng mga bato at matinding apoy, napilitang umatras ang Boss Monster at lumipad paitaas. Ngunit inaasahan na ito ni Ninomiya. May nakahanda na siyang bitag para sa sandaling iyon. Nang maabot ng monster ang eksaktong posisyon na gusto niya, agad niyang inactivate ang trap. Isang lightning spear ang biglang lumitaw mula sa itaas at tumagos sa katawan ng halimaw. Ang lightning spear ang pinakamalaking offensive trap sa buong lugar, at alam na ito ni Ninomiya mula pa noong unang beses niyang ginamit ang trap scan matapos ang dungeon break. Habang nakabaon ang lightning spear sa katawan ng monster, sinubukan itong umatake kay Ninomiya sa gitna ng desperasyon at matinding sakit. Mabilis namang umiwas si Ninomiya gamit muli ang springboard trap. Lumabas na may isa pa siyang nakatagong alas. Muli niyang nilikha ang Iron Axe Pendulum at winasak ang kalapit na power tower, na nagdulot ng malakas na power surge. Bahagi rin ng plano ni Ninomiya ang lightning spear na nakatusok sa katawan ng halimaw. Nakipag-ugnayan ang spear sa biglaang surge ng kuryente, na nagresulta sa isang nakapupuksa at malabos skill na atake. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng Boss Monster habang ang napakataas na antas ng kidlat at kuryente ay damaloy sa buong katawan nito. Ang katawan ng halimaw ay nagsilbing konduktor ng kuryente, at sa tindi ng enerhiya, ito ay tuluyang nasunog hanggang sa maging uling. Alam ni Ninomiya na hindi magiging epektibo ang lahat ng iyon kung karaniwang dungeon lamang ang kanyang haharapin. Tapat niyang inamin sa sarili na hindi niya kayang talunin ang boss gamit lang ang sariling lakas. Gayunpaman, dahil may transmission tower sa lugar, nagawa niyang gamitin iyon upang makalikha ng isang hindi inaasahang bitag. Ipinaalam ni Ninomiya sa halimaw na mula pa sa simula ay nasa alanganin na ito, sa huli, tuluyang nalinis ang dungeon, at nakita ni Ninomiya na tumaas ng 4 na puntos ang kanyang level. Ipinagmalaki niya ang sarili dahil nagawa niyang linisin ang isang dungeon ng mag-isa. Matapos ang matinding paghihirap na kanyang pinagdaanan sa loob ng 2 taon, inalala ni Ninomiya kung paano niya ginugol ang panahong iyon sa pag-iipon ng kaalaman tungkol sa mga dungeon, kahit wala siyang pagkakataong makapasok sa alinman sa mga ito. Dahil dito, labis siyang ipinag-alala ng kanyang pamilya. Siya lamang ang naniwala sa sarili niyang kakayahan, habang ang kanyang kapatid na babae at ina ay paulit-ulit siyang pinigilan sa hanggaring maging hunter dahil sa matinding panganib nito. Ngunit tumanggi si Ninomiya at malinaw na ipinahayag na hinding-hindi siya susuko. Matapos matalo ang boss at maglaho ang mga halimaw sa paligid, itinakda ni Ninomiya ang kanyang susunod na destinasyon, ang base ng Hunter Association. Tinungo niya ang gusali na nagsisilbing sentro ng komunikasyon. Bagamat nagkaroon ito ng aberya dahil sa dungeon break, naniwala si Ninomiya na dapat ay naibalik na ang lahat ng komunikasyon ngayon na wala na ang dungeon. Nahanap niya ang silid ng komunikasyon at, gamit ang isa sa kanyang trap skills, nagawa niyang i-disable ang kandado ng pinto. Humanga si Ninomiya sa maayos na pagkakaayos ng silid. Ikinatuwa rin niya na mukhang maayos pa ring gumagana ang mga computer at iba pang makina. Sinubukan niyang i-access ang mga security camera at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang posible iyon kahit walang fingerprint authentication. Pagkatapos nito, nireboot niya ang buong sistema upang maibalik ito sa normal matapos ang pagkasira ng komunikasyon. Nang muling mag-online ang sistema,
agad nitong sinimulang i-scan ang buong lugar. Hindi nagtagal, nakalap nito ang mga impormasyon at ipinakita ang pagsusuri, na nagbunyag na ang dungeon na kanyang nalinis ay isang A-rank dungeon. Nabigla si Ninomiya nang matuklasan na ang lugar na kanyang nilinis ay may napakataas na antas ng hirap. Pagkaraan nito, sinimulan ng sistema ang pagsusuri sa iba pang mahahalagang lugar sa loob ng bansa. Naramdaman ni Ninomiya ang ginhawa nang makita niyang sinusuri rin ng sistema ang impormasyon mula sa iba't ibang rehiyon. Sa pangkalahatan, ang isang area ay tumutukoy sa isang tiyak na teritoryo sa loob ng dungeon, na karaniwang nahahati ayon sa mga field na sakop ng isang lungsod. Subalit dahil sa biglaang pagbabago ng buong mundo at ang pag-usbong nito bilang isang napakalaking dungeon, hindi mabilang na mga area ang sabay-sabay na lumitaw. Hindi makapaniwala si Ninomiya na sinusubukan ng sistema na suriin ang halos lahat, kahit napakalaki ng saklaw nito. Doon niya biglang naisip na baka magawa niyang imapa ang mga dibisyon ng buong mundo gamit ang sistemang iyon. Sinimulan ng sistema ang proseso, ngunit maya-maya ay tumigil ito at nagpakita ng system error, dahil imposible raw ang ganitong sukat ng pagsukat. Ipinaliwanag ng sistema kay Ninomiya na ang pagkuha ng datos ng mga rehiyon ay posible lamang sa loob ng 100 kilometrong radius. Napagtanto ni Ninomiya na sobra-sobra ang dami ng datos, kaya hindi ito kayang i-proseso ng sistema. Kahit hindi niya makuha ang impormasyon tungkol sa buong mundo, nasiyahan na rin siya sa kaalamang nalalaman niya ang sitwasyon sa mga karatig na lugar. Dahil magkahiwalay na lugar nakatira ang kanyang ina at kapatid, napagpasyahan niyang suriin ang kalagayan ng kani-kanilang mga area. Pinakaikinababahala ni Ninomiya ang antas ng panganib sa bawat lugar. Nang matapos ang sistema sa pagproseso ng datos, halos manginig siya sa takot nang makita niyang lahat ng area ay may ranggong A. Sinaklat siya ng pangamba, sa paniwalang maaaring nasakop na ng mga halimaw ang buong rehiyon. Ngunit nang suriin niyang mabuti ang detalye sa sistema, napagtanto niyang aktibo pa rin ang mga area, na nangangahulugang hindi pa sila bumabagsak. Nakahinga rin siya ng maluwag nang makita niyang may ilang lugar na nalinis na at naibalik na ang komunikasyon. Labis siyang namangha nang matuklasan niyang may iba pang malalakas na hunter na sunod-sunod na nililinis ang mga apektadong lugar. Doon niya naunawaan na kailangan muna niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang unang lugar na kanyang sinuri ay ang Shugidatsu, kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, nalinis na ang area at maayos nang gumagana ang network. Napagtanto niyang maaari na niya itong tawagan, kaya agad niyang dinail ang kontak ng kanyang ina. Sa kabutihang palad, pumasok ang tawag. Tinanong ni Ninomiya kung ayos lang siya, at tiniyak naman ng kanyang ina na dumating ang mga hunter at nakontrol ang sitwasyon. Tinanong din siya ng kanyang ina tungkol sa kalagayan ng kanyang lugar, at ipinaalam ni Ninomiya na maayos din siya. Pagkatapos nito, tinanong niya kung nakausap na ba nito ang kanyang kapatid na si Shiori. Ikinwento ng kanyang ina na minsang pumasok ang tawag kay Shiori, ngunit agad itong naputol dahil sa signal interference. Bago nila tapusin ang tawag, mariing nakiusap si Ninomiya sa kanyang ina na manatiling ligtas at huwag munang umalis sa kinaroroonan nito. Dahil alam na niyang ligtas ang kanyang ina, napagtanto ni Ninomiya na ang tanging dapat niyang ipag-alala ay ang kanyang kapatid. Naalala niyang nakatira si Shiori sa dormitoryo ng kanyang paaralan, na matatagpuan sa bandang West Ward. Agad niyang sinuri ang West Ward at napagtanto niyang hindi pa ito nalilinis. Gayunpaman, hindi siya nagulat dahil hindi pa rin bumabalik ang komunikasyon sa lugar na iyon. Bigla namang, may lumabas na isang special report na tila mula sa mga lokal na hunter sa West Ward. Ibinunyag nila na ganap na nilang nakokontrol ang distrito, kahit aktibo pa rin ang boss monster. Sa isang video recording, idineklara ng mga hunter ang kanilang kalayaan mula sa panlabas na mundo. Ipinahayag nila na ang mga mamamayan sa West Ward ay opisyal nang nagsasarili. Hindi makapaniwala si Ninomiya sa kanyang nakikita, lalo na't ang kanyang kapatid ay malinaw na naipit sa sitwasyong iyon. Bigla niyang narinig ang pagdating ng mga tao sa may pinto. Upang maiwasang matuklasan, agad niyang inactivate ang isa pang trap skill. Sa loob ng ilang sandali, naihagis si Ninomiya patungo sa rooftop ng gusali dahil sa confusion jump skill na kanyang ginamit. Natuwa siyang nakatakas siya, ngunit kasabay nito ay napagtanto niyang halos ubos na ang kanyang magical power,
at ang trash trap na lamang ang kaya niyang gamitin. Naalala niya na ang orb ay nagpalakas sa kanyang magical stats, na nangangahulugang tumaas din ang kanyang maximum capacity. Karaniwang kaalaman na ang sunod-sunod na paggawa ng traps ay kumokonsumo ng malaking enerhiya. Dagdag pa rito, dahil sa pakikipaglaban niya sa boss monster, nasa bingit na ng pagkaubos ang kanyang mana. Dahil dito, napagpasyahan ni Ninomiya na kailangan pa niyang mag-level up at palakihin ang kanyang mana capacity. Sa sandaling iyon, may pumasok na tawag mula sa kanyang kapatid. Tahimik siyang nagdasal na sana ay ligtas ito nasaan man. Sinagot niya ang tawag, ngunit dahil sa matinding interference, hirap siyang marinig ang sinasabi nito. Tinanong ni Ninomiya si Shiori kung ayos lang siya, at sumagot ang dalaga na maayos naman siya, sabay sabing huwag siyang mag-alala dahil ligtas siya. Hindi pa man niya natatapos ang sinabi ay biglang naputol ang tawag. Lubos na nalito si Ninomiya, dahil hindi pa nalilinis ang area, ngunit sinasabi ng kanyang kapatid na ligtas ang sitwasyon. Bukod pa rito, lalo siyang nabahala sa naunang mensahe ng mga hunter. Dahil sa lahat ng impormasyong ito, napagtanto ni Ninomiya na magiging malaking pagkakamali kung pababayaan niya ang kanyang kapatid. Napagdesisyonan niyang kailangan niyang tiyakin mismo ang kaligtasan nito. Upang magawa iyon, kailangan muna niyang punuin muli ang kanyang mana. Makalipas ang ilang sandali, palihim siyang pumasok sa supply section ng evacuation center na itinayo ng mga hunter. Doon, kumuha siya ng ilang mana recovery potion. Dahil ipamamahagi rin naman iyon sa mga hunter kalaunan, wala siyang nakitang problema sa pagkuha nito. Bukod doon, buo ang loob niyang pagtrabahuhan at bayaran ang mga iyon sa hinaharap. Matapos inumin ang potion, tuluyang napuno ang kanyang mana. Natuwa si Ninomiya dahil nalutas niya ang problema ng pagkaubos ng mana. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang makarating sa westward mula sa central area kung saan siya naroroon. Upang makarating doon, kinakailangan niyang tumawid sa dalawang area, ang Kawabi Ward at ang Iwaya Ward. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon dahil ang dalawang area na ito ay hindi pa nalilinis. Walang pag-aalinlangang napagtanto ni Ninomiya na ang kanyang tatahakin ay isang paglalakbay na puno ng laban kontra mga halimaw. Wala siyang ibang pagpipilian, ngunit nag-aalala siya kung kakayanin ba niyang linisin ang dalawang area gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Napagtanto rin niya na magiging mapanganib kung mag-isa siyang haharap sa isa pang monster boss, dahil maaaring tuluyang maubos ang kanyang mana. Upang maiwasan ito, nagpasya si Ninomiya na palakasin pa ang kanyang mana capacity. Kasabay nito, napagdesisyonan din niyang magpatuloy habang pinapahusay ang kanyang mga kasanayan. Sa puntong iyon, sinimulan ni Ninomiya ang kanyang unang misyon bilang isang hunter, na tinawag na Dungeon Crossing. Sa isang biglaang pagtuklas, napag-alaman na ang mga halimaw ay kayang tumawid mula sa mga apektadong area patungo sa mga lugar na nalinis na, dahilan upang maging tuloy-tuloy ang labanan laban sa mga halimaw. Ilang sandali pa, dumating si Ninomiya sa Kawabi Ward. Agad niyang inihanda ang sarili, dahil alam niyang maaaring lumitaw ang mga halimaw anumang oras. Hindi nagtagal, nakasalubong niya ang dalawang lalaking tila mga hunter. Lumapit ang dalawa sa kanya at tinanong kung mayroon siyang anumang bihirang gamit, dahil may mga halimaw sa unahan at wala raw silang dala. Kalmadong sumagot si Ninomiya na wala siyang kahit ano. Ngunit sa mismong sandaling sinabi niya iyon, agad na inilabas ng isa sa kanila ang kanyang sandata, isang matalim na claw. Sinabi ng dalawa na balak nilang kunin ang anumang mayroon siya, kahit pa sa puwersa. Bigla siyang inatake, at muntik na siyang mapugutan ng ulo ng claw, ngunit nakaligtas siya sa unang hampas. Mula roon, mabilis na napagtanto ni Ninomiya na ang kaharap niya ay hindi totoong mga hunter, kundi mga bandido. Patuloy pa rin siyang sinugod ng dalawa, ngunit agad niyang inactivate ang kanyang trap skill. Isang napakalaking pabigat ang bumagsak sa kanila, at tuluyan silang napigil sa galaw. Habang nakagapos ang dalawa, napaisip si Ninomiya kung papatayin ba niya sila o hindi. Naging mausisa siya kung makakakuha rin ba siya ng points tulad ng kapag tumatalo siya ng mga halimaw. Dahil hindi naman imposibleng mangyari iyon, napagtanto niyang kailangan niyang mag-ingat sa mga hunter na naging marahas. Sa huli, nagpasya siyang ang tanging magiging target niya ay mga halimaw lamang, hindi mga tao. May plano siyang naiisip na balak niyang subukan sa tamang oras.
Makalipas ang ilang sandali, nakakita si Ninomiya ng grupo ng mga halimaw na nagdudulot ng kaguluhan sa lugar. Agad niyang inakit ang kanilang atensyon gamit ang whistle doll, isang manikang umiihip ng pito upang mang-akit ng mga halimaw. Gaya ng inaasahan, nagsimulang magtipon ang mga halimaw sa paligid ng manika. Gayunpaman, hindi lubos na nasiyahan si Ninomiya dahil 4 lamang ang bilang ng mga halimaw, na kulang para sa kanyang plano. Sa kabila nito, inactivate niya ang kanyang trap cage upang ikulong ang 4. Nang makulong na ang mga ito, napagpasyahan niyang oras na upang subukan ang isang bagong skill. Inactivate niya ang copy mirror skill, isang salamin na nagre-reflect at nagpaparami ng mga halimaw. Sa karaniwang sitwasyon, isa itong napakadelikadong trap. Ngunit dahil nakakulong ang mga halimaw, ito ang pinakamainam na paraan upang maisakatuparan ni Ninomiya ang kanyang plano. Gaya ng kanyang inaasahan, patuloy na dumami ang mga halimaw sa loob ng kulungan. Iniwan muna ni Ninomiya ang mga ito, hinihintay na mapuno ng husto ang cage. Alam niyang habang mas maraming halimaw ang kanyang matatalo, mas maraming experience ang kanyang makukuha. Balak niyang lipulin ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay upang mas lalo siyang lumakas. Nang mapuno na ang cage sa antas na gusto niya, inactivate niya ang disaster weight skill. Isang napakalaking pabigat ang biglang lumitaw at tuluyang dumurog sa mga halimaw, ganap na winasak ang mga ito. Ipinagmalaki ni Ninomiya ang kanyang talino at pagkamalikhain. Napagpasyahan niyang tawagin ang cage na experience cube dahil pinapayagan siyang talunin ang daan-daang halimaw ng sabay. Laking gulat niya nang makita na napakalaki ng itinaas ng kanyang level mula sa laban na iyon, at nakakuha pa siya ng bagong skill. Ang bagong kakayahan ay tinawag na Trap Domination, na nagbibigay daan kay Ninomiya na kontrolin ang mga halimaw na nasa loob ng kanyang mga trap. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang makita niya ito, dahil malinaw na nangangahulugan itong maaari na niyang gawin. Kakampi ang mga halimaw, isang kakayahang lubhang napakalakas. Maya-maya, namataan ni Ninomiya ang isa sa mga halimaw na nakaligtas sa nauna niyang pag-atake. Napagpasyahan niyang subukan ang bago niyang skill. Agad niyang ginamit ang kakayahan sa sugatang halimaw, ngunit laking gulat niya nang tumalbog pabalik ang spell. Sa una ay nalito siya, ngunit mabilis din niyang napagtanto na gumagana lamang ito sa mga trap monster. Ang mga trap monster ay mga halimaw na may kaugnayan sa mga bitag, at hindi tulad ng karaniwang halimaw na sinusubukan niyang kontrolin. Dahil walang silbi sa kanya ang sugatang halimaw, tinapos na lamang ito ni Ninomiya gamit ang kanyang finisher sword. Matapos nito, napagpasyahan ni Ninomiya na oras na upang magpatuloy. Inscan niya ang paligid at ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Inilapat niya ang kanyang kamay sa lupa at ginamit ang kanyang skill upang suriin ang buong lugar. Bigla niyang napansin na may isang bahagi na siksik sa mga trap, na malinaw na palatandaan na may mahalagang bagay na nakaimbak doon. Masinsinan niyang sinuri ang lokasyon at natuklasan niyang ang gusaling tinutukoy ay isang museo, na ikinagulat niya. Bukod pa rito, may mahabang underground passage pala sa ilalim ng museo. Dahil sa pagtuklas na ito, napagtanto ni Ninomiya na ang susunod niyang destinasyon ay ang museo. Habang papunta roon, nakasalubong niya ang isang napakalaking lawa sa gitna ng kawalan, ngunit binaliwala niya ito dahil tanaw na niya ang museo sa unahan. Hindi na nagsayang ng oras si Ninomiya at agad na pumasok sa museo. Dahil nascan na niya ang lugar kanina, alam niyang pa ng mga bitag ang buong gusali. Napag-isipan ni Ninomiya na ang mabagal at maingat na paggalaw ang pinakamainam upang hindi siya masilo ng alinman sa mga trap. Bigla niyang ibinaling ang atensyon sa isang peking kayamanan na nasa isang sulok. Ginamit niya rito ang Trap Domination skill, at sa kanyang ikinatuwa, gumana ang kakayahan. Tama ang hinala niya, ang nilalang ay isang halimaw na ginagaya ang anyo ng treasure chest, at sinasalakay ang sinumang lalapit dito. Dahil dito, kakaiba ang halimaw at naiiba sa karaniwang mga nilalang. Hindi nagulat si Ninomiya, sapagkat nakita na niya ang presensya nito ng ice kanya ang gusali. Gayunpaman, labis siyang natuwa dahil gumana ang domination skill at ang halimaw ay magiging kakampi niya. Bigla namang nagsimulang kumilos ng kakaiba ang treasure monster at mabilis na sumugod kay Ninomiya, dahilan upang mapaisip siya kung hindi ba gumana ang skill. Sa isang iglap, inatake siya ng halimaw at itinumba sa lupa.
Ngunit bago pa siya tuluyang mataranta, napagtanto niyang nakikipaglaro lamang ito sa kanya, tulad ng isang bata na naglalaro sa matatanda. Nagulat si Ninomiya nang makita niyang tila nagiging malapit sa kanya ang halimaw, kahit na mukhang nakakatakot ang buong eksena. Gayunpaman, natuwa siya dahil napatunayan niyang talagang gumagana ang trap domination. Dahil nakumpirma na niya ang bisa ng kanyang bagong kakayahan, napagpasyahan niyang oras na upang tumungo sa underground passage. Pagpasok niya sa lagusan, namangha si Ninomiya sa laki nito. Napagtanto niyang malamang ay nabuo lamang ang ganitong kalawak na espasyo nang maging isang dungeon ang distrito, dahil imposibleng may ganoong kalaking istruktura roon noon pa man. Alam din niyang ang ganitong uri ng lugar ay palaging may layunin, maaaring ginawa ito bilang shortcut upang iwasan ang mga halimaw sa itaas ng lupa, o para sa iba pang dahilan. Dahil hindi ganap na sigurado si Ninomiya, time siyang nagdasal na sana ay tama ang kanyang hinala at hindi siya mauwi sa pagiging pagkain ng mga halimaw. Gayunpaman, malinaw niyang nakikita na panang panganib ang daan, na tila kabayaran sa pagpili ng shortcut. Bago niya ipagpatuloy ang paglalakbay, napagpasyahan niyang bigyan ng pangalan ang treasure monster. Tinawag niya itong Mimi. Nakapagtataka, tila nagustuhan ni Mimi ang pangalan, dahil bigla itong tumalon sa tuwa. Natuwa si Ninomiya nang makita ang reaksyon nito at pinaalalahanan siya na mag-ingat, dahil may panganib sa unahan. Bilang tugon, yumuko si Mimi kay Ninomiya, na parang ipinapahayag na handa siyang tumulong anumang oras. Matapos nito, sabay silang tumuloy sa susunod na silid. Nang buksan ni Ninomiya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang estatwang nakatayo sa gitna ng silid. Nagulat siya dahil iyon lamang ang laman ng silid, at sa likuran nito ay may isa pang pinto patungo sa susunod na lugar. Kalmadong naglakad si Ninomiya palapit sa estatwa. Ngunit bago pa man siya tuluyang makadaan, biglang nabuhay ang estatwa at inatake siya. Sa tamang oras, nakalikha si Ninomiya ng isang pader na bato, kaya naiwasan niyang mapugutan ng ulo. Matagal na ring pinaghihinalaan ni Ninomiya na ang estatwa ay isang trap monster. Isa itong rebeltong tanso na nagiging halimaw kapag may lumalapit. Bago pa siya pumasok sa silid, ipinakita na ng kanyang scan na may mapanganib na nilalang sa loob. Dahil hindi niya magamit ang domination skill habang estatwa pa ito, sinadya niyang lumapit upang pilitin itong mag-transform. Ngayong aktibo na ang estatwa, agad nitong tinarget si Ninomiya. Bigla itong lumitaw sa likuran niya at muntik na siyang hiwain, ngunit muli niyang napigilan ang atake. Napilitan siyang tumalon pa atras, at doon niya napagtanto na hindi lamang malakas ang estatwa, kundi napakabilis din ito. Pinagsasabay nito ang bilis at hindi inaasahang galaw upang umatake sa kanyang blind spot. Gaya ng kanyang hinala, muli itong lumitaw sa likuran niya at muntik na naman siyang tamaan. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Ninomiya na ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala siyang dahilan upang labanan ang estatwa ng harapan, dahil isa rin itong trap monster. Dahil dito, napagpasyahan ni Ninomiya na gamitin ang trap domination upang gawin itong kakampi. Agad niyang pinakawala ng unang atake, at tinamaan ito ang ulo ng estatwa. Ngunit walang nangyari, dahilan upang malito siya. Naisip pa niyang baka na-neutralize ang kanyang mahika. Hindi nagtagal, napagtanto niya ang tunay na dahilan, masyado pang mababa ang antas ng kanyang skill. Wala pa siyang sapat na kasanayan sa bagong kakayahan. Hindi tulad ni Mimi, na isang low-level monster, mas matibay at mas mataas ang antas ng estatwa, kaya hindi ito basta-basta susuko. Dahil dito, mabilis na nakabuo si Ninomiya ng panibagong plano. Napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang paulit-ulit na paggamit ng trap domination sa estatwa, hanggang sa tuluyan itong gumana at mapasailalim sa kanyang kontrol. Muling nagpaputok si Ninomiya ng isang atake, ngunit sa pagkakataong ito ay sumable ito dahil napakabilis ng estatwa. Doon niya tuluyang napagtanto na ang unang tinamaan niya ay isang tsamba lamang. Gayunpaman, naisip ni Ninomiya na may pagkakataon pa siya kung magagawa niyang basahin ang galaw at mga pattern ng estatwa. Ilang sandali ang lumipas at biglang naglaho ang estatwa sa paningin. Agad na naglatag si Ninomiya ng isang trap, umaasang mapipilit niyang lumabas muli ang kalaban. Ngunit biglang lumitaw ang estatwa sa kanyang likuran at muntik na siyang tagpasin. Sa sandaling iyon, nag-activate ang trap ni Ninomiya, isang wash tub, na biglang nagbuhos ng tubig sa estatwa.
Sa kasamaang palad, lalo lamang nitong pinagalit ang estatwa. Galit itong nagwagayway ng espada at sunod-sunod na inatake si Ninomiya. Naiwasan ni Ninomiya ang mga hampas at malinaw niyang nakita na mas galit na galit ang estatwa kaysa kanina. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pagkakataong masubaybayan ang galaw nito dahil sa bakas ng tubig na naiwan sa katawan ng estatwa. Dahil dito, sinimulan ni Ninomiya na tutukan ang direksyong tinatahak ng estatwa. Paulit-ulit niyang pinaputok ang trap domination skill, umaasang tuluyan niyang mapapasuko ang kalaban at magagawa itong kakampi. Lumipas ang ilang sandali ngunit hindi pa rin siya nagtatagumpay. Gayunpaman, hindi siya sumuko dahil buo ang kanyang loob na mapasailalim sa kanya ang estatwa. Samantala, nagtatago si Mimi sa likod ng isang pader, ng pag-aalala na baka mapatay si Ninomiya. Hindi nagtagal, napagtanto ni Ninomiya na halos ubos na ang kanyang mana. Nangangahulugan ito na isa na lamang ang natitira niyang pagkakataon upang gamitin ang trap domination. Napaisip siya kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang magtagumpay sa huling pagsubok. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang estatwa patungo sa kanya. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya itinaya ni Ninomiya ang kanyang buhay sa huling bala ng trap domination na kanyang natitira. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang atake at pinakawalan ito ng diretso sa estatwa, kasabay ng malakas na sigaw na sana ay gumana ito. Sa mismong sandaling malapit na siyang abutan ng estatwa, tumama ang huling atake. Bigla itong huminto at nanatiling nakatayo sa lugar. Nabigla si Ninomiya at napaisip kung tuluyan na bang gumana ang kanyang teknik. Ilang sandali pa, napansin niyang unti-unting nawawala ang nakamamatay na intensyon ng estatwa. Hindi nagtagal, lumuhad ang estatwa sa kanyang harapan at tinawag si Ninomiya bilang kanyang master, sabay humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang galang. Labis ang pagkabigla ni Ninomiya nang marinig itong magsalita, at napagtanto niyang isa itong espesyal na halimaw na may kakayahang makipag-usap sa mga tao. Hiniling ni Ninomiya na ipakilala nito ang sarili. Sa kanyang pagkagulat, tinanggal ng halimaw ang kanyang helmet at tumambad ang kanyang makinang na puting buhok at napakagandang mukha. Sumagot ito na wala siyang partikular na pangalan at isa lamang siyang walang pangalan na lingkod. Ipinaliwanag din niya na kinakailangan siyang bigyan ni Ninomiya ng pangalan upang magpatuloy ang kanyang paglilingkod. Dahil ang anyo niya ay kahawig ng isang babaeng kabalyero, napagpasyahan ni Ninomiya na pangalanan siya bilang Jian. Ipinahayag ni Jian ang kanyang pagpapahalaga sa pangalang ibinigay sa kanya at ipinaalam kay Ninomiya na labis siyang nagpapasalamat. Nang matapos ang ritual ng pagpapangalan, biglang sumugod si Mimi patungo kay Jian upang igiit ang kanyang pagiging nakakataas. Agad namang tiniyak ni Jian kay Mimi na wala siyang balak agawin ang posisyon nito bilang senior sa grupo. Sa halip, sinabi pa ni Jian na inaasahan niyang mag-abayan siya ni Mimi. Nagulat si Ninomiya sa nakikita niyang pagtatalo ng dalawa, at doon niya napagtanto na kahit ang mga halimaw ay may sarili ring hierarchy. Pagkatapos nito, sinabi ni Ninomiya sa kanilang dalawa na oras na upang magpatuloy. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jian at sinabing kailangan muna niyang maghintay, dahil ang susunod na mangyayari ay ang laban kontra sa area boss. Ibinunyag ni Jian na ang area boss ay dati lamang natutulog, ngunit ngayon ay nagising na. Nabigla si Ninomiya sa narinig at humingi ng malinaw na paliwanag. Ipinaliwanag ni Jian na siya ang gatekeeper ng dungeon, at sa sandaling nag-transform siya para sa labanan, automatikong nagpadala iyon ng senyales sa area boss upang magsimula na ring maghanda. Ipinaalam ni Jian kay Ninomiya na ganap na hindi maiiwasan ang labanan. Imposibleng makalabas ng dungeon nang hindi tinatalo ang area boss. Lalo pang nabigla si Ninomiya nang marinig na sa pilitan pala ang pakikipaglaban sa boss. Doon niya napagtanto na nasa matinding alanganin. Siya, dahil inakala niyang pinili niya ang pinakamadaling ruta. Walang pag-aalinlangan, iminungkahi ni Ninomiya na bumalik na lamang sila at dumaan sa ibabaw ng lupa. Ngunit agad itong tinanggihan ni Jian. Ipinaliwanag niya na hindi na maaaring buksan o galawin ang pinto gamit ang lakas ng tao, dahil sa sandaling nagpatuloy si Ninomiya, wala na talagang balikan. Ipinaalam ni Jian na ang tanging daan palabas ay ang silid ng boss. Sumabat si Ninomiya at sinabi na imposible para sa kanya na makipaglaban sa isang area boss sa kasalukuyan, lalo na't ubos na ang kanyang mana. Sa sandaling iyon, napansin niya na sinusubukan siyang lapitan ni Mimi.
Sa kanyang pagkagulat, naglabas si Mimi ng isang mana recovery potion mula sa kanyang storage space. Nabigla si Ninomiya nang malaman na may ganitong kakayahan si Mimi, at agad niyang ininom ang potion ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala si Ninomiya na handa na siyang harapin ang boss. Gayunpaman, ipinaalam ni Gia na halos walang silbi ang ganap na paggaling kung wala siyang water magic attribute. Ipinaliwanag niya na ang area boss na kanilang makakalaban ay isang anyo ng muling pagkakatawang tao ng apoy mismo. Karaniwang kaalaman na upang talunin ang ganitong uri ng halimaw, kinakailangan ng pagsasama-sama ng ilang high-level na gumagamit ng water magic at sabay-sabay itong tamaan ng napakalakas na water attack. Dahil dito, napagtanto ni Ninomiya na tila wala na siyang pag-asa, dahil wala siyang kahit anong water attribute. Gayunpaman, naglaan siya ng ilang sandali upang mag-isip. Hindi nagtagal, nakabuo siya ng isang plano. Dahil hindi na siya makakabalik sa pintuang kanyang pinasukan, tinanong niya si Gian kung kaya bang dumaan doon ng isang halimaw. Sumagot si Gian na posible iyon. Habang patuloy pang binubuo ni Ninomiya ang kanyang plano, biglang nagsimulang manginig ang buong silid. Ipinaalam ni Gian na ang area boss ay nagsawa na sa paghihintay, kaya ito na mismo ang nagpasyang lapitan sila at simulan ang laban. Hinimok ni Gian si Ninomiya na agad maglagay ng defensive spell, dahil papalapit na ang naglalagablab na apoy. Hindi pa sila nakakahanda ng tuluyang sumabog ang paligid, at sa isang iglap ay napalibutan sila ng matitinding apoy na kayang sunugin ang kahit ano hanggang maging abo. Nabahala si Ninomiya sa lakas ng apoy na pinakakawalan ng area boss, sapagkat wala pa siyang nasaksihang ganitong nakakatakot na puwersa noon. Nagsimulang gumuho ang buong silid, ngunit nagawa ni Ninomiya na protektahan ang sarili at ang kanyang mga kasama mula sa kapahamakan. Nang tuluyang hamupa ang kaguluhan, tuluyang nagpakita ang boss, at sapat nang masabi na napaka-nakakatakot ng anyo nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ninomiya na ang lahat ng silid na kanilang dinaanan ay isa lamang palang tuwid na daan patungo mismo sa boss. Dahil dito, napagpasyahan ni Ninomiya na mas delikado kung mananatili pa sila sa loob ng silid. Nagpasya siyang kailangan nilang makalabas sa lalong madaling panahon. Lumapit siya kay Mimi at sinabi na may hihilingin siya rito, at kailangan itong kumilos ng mag-isa. Matapos iparating ang plano, lumuhad si Ninomiya sa tabi ni Mimi upang maipaliwanag ito ng malinaw. Habang ginagawa niya ito, biglang inatake muli sila ng area boss. Napilitan si Ninomiya at ang kanyang grupo na magsagawa ng evasive maneuver. Ginamit ni Ninomiya ang springboard upang makatakas sa atake ng boss. Paglingon niya, napagtanto niyang patungo na si Mimi sa pintuang kanilang pinasukan. Sa kabutihang palad, nagawa ni Mimi na makalusot sa pinto, dahil isa siyang halimaw. Same time na nagdasal si Ninomiya na magtagumpay si Mimi, dahil sa kanya nakaasa ang lahat. Matapos nito, tumakbo si Ninomiya patungo sa boss at lumikha ng isang warp hole sa likuran niya. Isa itong discharge port kung saan maaaring ilabas ang anumang bagay. Sa sandaling iyon, nagpasya ang boss na magpakawala ng ikalawang bug zone ng pag-atake. Ngunit sinalag at pinutol ni Gian ang atake upang iligtas ang kanyang master. Nagpasalamat si Ninomiya kay Gian at ipinaalam na hindi na niya kailangang tulungan siyang umiwas pa muli. Ibinunyag ni Ninomiya ang kanyang plano, siya ang magsisilbing pain upang ituon sa kanya ang pansin ng boss, habang si Gian naman ay tatarget sa binti ng boss upang pigilan ang paggalaw nito. Nais ni Ninomiya na mapirmi ni Gian ang boss mismo sa ilalim ng warp hole na kanyang nilikha. Agad namang kumilos si Gian ayon sa plano. Habang isinasagawa ni Gian ang kanyang bahagi, same time na nagdasal si Ninomiya na magtagumpay si Mimi, dahil sa kanya pa rin nakasalalay ang lahat. Ayon sa plano, pinapante niya si Mimi palabas ng museo at pinatakbo ito patungo sa kagubatan, kung saan may isang lawa sa ibabaw ng lupa. Natagpuan ni Mimi ang lawa at hindi na nagsayang ng oras sa pagtalon dito. Samantala, sinigurado ni Ninomiya na manatiling nakatuon sa kanya ang atensyon ng boss, upang magpatuloy ang kanilang plano. Makalipas ang ilang sandali, nakakita si Gian ng puwang at sinamantala niya ito. Tinamaan niya ang binti ng boss, at tuluyang napilitang lumuhad ito sa isang paa. Natuwa si Ninomiya sa tagumpay ni Gian, sapagkat ang boss ay nasa ilalim na ngayon ng warp, na nangangahulugang nakasalalay na ang natitirang bahagi ng plano kay Mimi.
Napag-alaman na itinanim ni Ninomiya ang kabilang dulo ng warp hole sa treasure chest ni Mimi bago ito umalis. Sa sandaling mailagay iyon sa ilalim ng lawa at kumonekta sa discharge port na itinayo ni Ninomiya, agad na yumandar ang plano. Biglang nakaramdam ang area boss ng patak ng tubig, at paglingon nito, nakita niya ang rumaragasang agos ng tubig na bumubuhos mula sa warp hole. Sa madaling sabi, ang buong laman ng lawa ay sabay-sabay na bumuhos pababa sa kanya. Agad na inutusan ni Ninomiya si Gianna Pamuesto sa likuran niya upang makalikha siya ng pader na pipigil sa kanila na matangay ng agos. Mabilis niyang binuo ang isang prison wall na hamarang sa anumang panghihimasok mula sa labas. Napangiti si Ninomiya dahil naging maayos ang lahat ng plano. Ipinaliwanag niya na sa normal na kalagayan, ang pagpatambo sa area boss ay mangangailangan ng isang buong unit ng mga hunter na bihasa sa water magic, dahil imposibleng lumikha ng ganoong karaming tubig mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang papuntahin si Mimi sa lawa habang siya naman ang nag-set up ng portal, na nagbigay daan upang ang tubig ay sabay-sabay na bumuhos pababa. Habang nakakulong ang boss sa ilalim ng rumaragasang tubig, naging lantad ang core nito. Sinabihan ni Gian si Ninomiya na samantalahin ang pagkakataon at wasakin ito. Kaagad namang ginamit ni Ninomiya ang kanyang finisher longsword upang ibigay ang huling hampas, tuluyang pinabagsak ang halimaw. Pagkaraan nito, hinugasan ni Mimi ang portal gamit ang natitirang tubig, at agad na nilapitan ni Ninomiya si Mimi upang purihin siya sa mahusay na nagawang misyon. Habang patuloy siyang nagpapasalamat, biglang may isang espada ang bumagsak mula sa itaas. Nagulat si Ninomiya nang makita ang isang espadang balot ng mahika na nakatindig sa harapan niya. Sa unay nalito siya, ngunit hinimok siya ni Gian na kunin ang espada, dahil ito raw ang hidden item ng lugar. Labis na namangha si Ninomiya nang marinig ito, sapagkat ang ganitong uri ng item ay napakabihira at halos imposibleng matagpuan. Ipinaliwanag ni Gian na malamang ay nakatago ang espada sa ilalim ng lawa at inanod lamang pababa ng agos. Sinunod ni Ninomiya ang payo ni Gian at hinayla ang espada palabas ng lupa, na agad nagpakawala ng napakalakas na alon ng enerhiya. Ipinakita ng status window na ang pangalan ng espada ay Sword of Mystic Light. Isa itong sandatang nagtataglay ng hindi pa nakikitang kapangyarihan, ngunit nananatiling nakatago ang espesyal na epekto nito. Dahil wala pang ideya si Ninomiya sa kakayahan ng espada, napagpasyahan niyang kailangan niya itong gamitin upang matuklasan ang tunay nitong lakas. Bigla namang yumanig ang buong silid, na labis na ikinagulat ni Ninomiya. Gayunpaman, pinakalma siya ni Gian at ipinaliwanag na ang pagyanig ay palatandaan lamang na tuluyan na nilang natalo ang area boss. Ibig sabihin, nagsisimula ng magbago ang istruktura ng ilalim ng lupa para sa kanila. At bago pa nila namalayan, bumukas na sa kanilang harapan ang landas patungo sa susunod na lugar. Sinundan ni Ninomiya ang daan at siya ang unang lumabas mula sa isang manhole sa hangganan ng Kawabi at Iwaya wards. Napagtanto niyang makakarating sila sa Iwaya ng mabilis kahit marami nang nangyari. Masaya siya na umabot sila hanggang doon. Handa nang lumabas si Gian mula sa manhole, pero biglang may narinig si Ninomiya na grupo ng mga hunters na papalapit. Agad niyang sinabi kay Gian na bumalik sa ilalim dahil ayaw niyang makita ng mga hunters na kasama niya ang isang halimaw. Ilang saglit lang ay nakarating ang mga hunters sa tapat niya at tinanong siya kung bakit siya nasa delikadong lugar. Napakamot si Ninomiya sa ulo sa kalituhan, pero sa isang tingin ay na-figure out niya na rescue team ng association ang grupo. Biglang may narinig silang boses mula sa likuran, na sinasabihan ng mga kasama nitong mag-relax. Lumapit ang lalaki habang nakatitig sa tablet niya. Laking gulat niya nang makita sa data na si Ninomiya ay ang S-rank stray hunter na kumakalat na ang chismis dahil solo nitong nilinis ang isang boss area. Natutuwa ang lalaki na nakita si Ninomiya at hindi na siya nag-aksaya ng oras. Inalok niya agad si Ninomiya na sumali sa squad nila para makapagtrabaho sila ng sabay, at sinabi niyang kaya niyang gamitin ang autoridad niya para ayusin ang hunter registration ni Ninomiya agad-agad. Nagningning ang mata ni Ninomiya sa tuwa dahil matagal na niyang hinintay ang pagkakataong ito. Pero sa ikinagulat ng lahat, tumanggi siya sa offer. Nabigla ang mga hunters at nalito ang leader, pero naniwala itong may sariling dahilan si Ninomiya. Sinabi ng leader na malaya si Ninomiya kung gusto niyang mag-solo,
pero binanggit nitong may mga illegal hunters na gumagawa ng gulo sa Iwaya Ward. Kahit naka-encounter na si Ninomiya ng ganitong klase ng tao dati, hindi pa rin niya nagustuhan ang paraan ng pagkakasabi. Nakaramdam siya ng pangangailangang maging alerto sakaling may mangyaring masama. Pagkaalis ng hunters, sinabi ni Ninomiya kina Gian at Mimi na pwede na silang lumabas dahil ligtas na. Tinanong siya ni Gian kung sigurado ba siyang tama ang desisyong hindi makipagsanib puwersa sa mga hunters. Sumagot si Ninomiya na tapos na siya sa pag-try na maging registered hunter. Sa lagay ng mundo ngayon, pakiramdam niya ay wala nang saysay ang mga ganoong bagay. Dagdag pa niya, hindi pa siya handong magtiwala sa kahit kanino dahil sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya kay Gian na hindi niya kailangan ng hunters dahil nandyan na ang mga kasama niya. Sinabi niyang sina Gian at Mimi ang pinakamasya niyang companions na pwede niyang hilingin. Dahil dito, parehong namula ng husto sina Gian at Mimi. Maya-maya ay nakarating sila sa Iwaya Ward. Nagpasya si Ninomiya na i-scan muna ang buong lugar bago sila kumilos. Inactivate niya ang skill niya at nagulat siya nang makakita ng kakaibang marka sa isang lokasyon, kaya nagtanong siya sa sarili kung ano kaya iyon. Pumunta sila sa Iwatani District kung saan nakakita sila ng amusement park. Na-confirm ni Ninomiya na iyon ang lugar na lumabas sa trap scan at may misteryosong mark. Unang beses pa lang niyang nakaramdam ng ganitong klase ng mark kaya inisip niyang delikado kung pababayaan niya ito. Dahil doon napilitan siyang lumihis mula sa plano niyang dumiretso sa Western District para puntahan si Shiori. Kahit ayaw niya ng detours, nagdesisyon siyang tapusin agad ang problema sa amusement park para makabalik siya sa tunay na pakay niya. Pagpasok nila sa park, gumawa ng tunog si Mimi matapos nitong makasense ng kakaiba. Tumingin si Ninomiya sa paligid at napansin ang isang kakaibang bagay sa unahan. Lumapit siya sa isang pavement na may babala na bawal itong hawakan dahil may mighty destroyer na kayang durugan pati pinakamalalaking bato. Nagtaka si Ninomiya kung ano ang tinutukoy na destroyer, pero sinabihan siya ni Gian na mag-ingat dahil posibleng catastrophe trap iyon. Pinaliwanag ni Gian na ang catastrophe traps ay mas malalaki at mas bihira kaysa normal traps, kakaiba ang mekanismo at halos walang impormasyon tungkol sa mga ito. Nagulat si Ninomiya dahil kahit sinusearch niya ang buong library ng Hunter Association, hindi siya nakatagpo ng ganitong termino. Kahit gusto niyang malaman kung ano yun, hindi niya hinawakan ang pavement dahil mas mabuting iwasan ang panganib kaysa malaman sa mahirap na paraan. Umalis sila sa lugar at pumasok sa makapal na gubat habang gumagawa ng daan patungo sa Western District. Nahirapan si Ninomiya makasabay at nagreklamo siya na hindi nakalagay sa trap maps kung gaano kakapal ang gubat. Habang patuloy silang nag-a-advance, nakita niya ang isang grupo ng hunters na nakikipaglaban sa isang halimaw, at nakilala niya silang squad mula sa Hunter Association. Nang obserbahan niya sandali ang laban, napansin niyang hindi coordinated ang grupo kaya nagmadali siyang tumulong upang hindi sila maubos ng halimaw. Bigla niyang nakita ang nakakasilaw na liwanag na mabilis na dumiretso sa halimaw. Nang mas tignan niya ng maayos, napansin niyang isa pala itong hunter na umaatake ng buong bilis habang hawak ang espada. Pagdating nito sa target, mabilis nitong iwinasiwas ang espada at kumalat ang shockwave sa buong gubat. Nag-aalala si Gian para sa kaligtasan ni Ninomiya, pero nakapako ang tingin ni Ninomiya sa hunter na bagong dumating. Humingi ng paumanhin ang babae sa grupo dahil nahuli siya, at humanga ang mga hunters sa lakas niya. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang Sumugi Asahina, isang S-rank hunter na konektado sa Hunter Association. Ipinaliwanag ni Sumugi na naghahanap siya ng area boss at nang makita niya ang grupo, nagpasya siyang tumulong. Tahimik na inoobserbahan ni Ninomiya si Sumugi at napagtanto niyang hindi ordinaryo ang atake nito. Ngunit nang marinig niya na nag-iipon si Sumugi ng party para hanapin at labanan ang area boss, naisip niyang medyo inosente ito dahil mas dumadagdag ang pasanin kapag may mga kasamang hindi kalebo. Gaya ng inaasahan, agad sumama ang mga hunters sa kanya. Samantala, napagtanto ni Gian na hindi interesado si Ninomiya makihalo sa kanila. Sa halip, nagpasya silang umalis sa gubat. Habang naglalakad, nakarating sila sa tabing ilog at napansin ni Ninomiya na marami pa silang tatawirang lambak at ilog sa daan. Naramdaman niya na may sumusunod kaya tinawag niya ito at sinabi niyang alam na niya ang presensya nito mula pa kanina.
Nang hindi lumabas ang tao, naghanda si Ninomiya na gamitin ang trap creation para pilitin itong magpakita. Nang makita ng nakatago na aatake si Ninomiya, lumabas itong nanginginig at nagmakaawang huwag siyang patayin. Sinabi niyang isa lang siyang ordinaryong sibilyan na napadaan sa gubat at nakiusap na huwag siyang gawing pagkain ng halimaw. Nalito si Ninomiya sa una, pero nang makita niyang si Mimi ang nasa tabi ng lalaki, nagsink ang lahat at naintindihan niya ang sitwasyon. Pinakalma niya ang lalaki at ipinakilala ang sarili bilang independent hunter na may kakaibang kasama. Nang malaman ng lalaki na hunter si Ninomiya, napabuntong hininga ito sa ginhawa at humingi ng tulong. Sinabi niyang naligaw siya at kailangan ng gabay papunta sa ligtas na lugar. Pinag-isipan iyon ni Ninomiya at naalala niyang mahaba ang magiging detour, lalo na't nagmamadali siya. Pero naalala rin niya na madalas lumabas ang mga halimaw sa lugar, kaya't nagpasya siyang i-escort ang matanda at ipaabot ito sa grupo ni Sumugi. Inutusan niya ang lalaki na sumunod at ipinangako niyang ihahatid ito sa Hunters Association. Natuwa ang lalaki at halos hindi makapaniwala na makakauwi na siya, pero nabangga niya si Mimi at napasigaw sa takot dahil sa mahiwagang chest. Mabilis namang nakialam si Ninomiya at ipinaliwanag na kapag nakita siyang naglalakad kasama ang mga halimaw, siguradong iimbestigahin siya ng association. Kaya iniwan niya sina Jian at Mimi at sinabi nilang doon muna sila maghintay habang siya lamang ang maghahatid sa matanda. Sumunod sila at bumalik si Ninomiya sa gubat bilang gabay. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad, sinubukan ng matanda na makipagkwentuhan ng normal, pero binalaan siya ni Ninomiya na huwag mag-relax dahil pwedeng umatake ang halimaw anumang oras. Habang si Ninomiya ay nakafocus sa peligro ng halimaw, ibang iniisip ang matanda. Iniisip niyang si Ninomiya ang inosente sa kanilang dalawa dahil hindi lang halimaw ang dapat pag-ingatan. Sa sumunod na segundo, umatake ang matanda mula sa likod. Pero tinamaan siya ng Ninomiya ng reflector blow, isang kontra-atake mula sa arsenal nito, dahilan para mawalan siya ng malay. Sinabi ni Ninomiya na inasahan niyang magtatangka ang lalaki dahil nabalan siyang may mga illegal hunter sa lugar. Nang mapagtanto ng matanda na talo siya, ipinakita niyang nakuha niya ang bihirang espada ni Ninomiya. Ipinagyabang niyang ninakaw niya ito gamit ang skill niya bago pa siya mapatalsik kanina. Hinawakan niya ang espada at sinabi na ang abilidad niya ay instant search ng gamit ng kalaban at pagnanakaw ng item na may pinakamataas na rarity. Naniniwala ang bandit na panalo na siya dahil malakas si Ninomiya at hawak na niya ang rare item. Tumakbo siya papunta kay Ninomiya, ngunit naapak siya sa trap sa lupa. Sa isang iglap, lumitaw ang tinek na vines at binalot siya, pinipigilang gumalaw. Nagulat ang bandit sa bilis ng nangyari at sumigaw kay Ninomiya, tinatanong kung ano ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Ninomiya na wala siyang ginawa, at ang trap sa sahig mismo ang nag-activate. Sinabi pa niya na sinadya niyang itapon ang lalaki sa direksyong iyon dahil alam niyang may trap sa daan na iyon. Ibinunyag niya ang trap scan, isa sa mga abilidad niya, pagkatapos ay kinuha ang rare sword at sinabi sa matanda na kaya rin niyang gumamit ng cheat skills. Ngayon na may espada na siya, sinabi ni Ninomiya na hindi niya pa ito nagagamit kahit kailan at tinanong ang bandit kung gusto ba nitong maging test subject niya. Nang inig agad ang lalaki at nagmakaawang huwag siyang patayin. Bilang kapalit, inalok niya ang impormasyon tungkol sa isang nakatagong ultra-rare item sa lugar. Nang malaman ni Ninomiya na may ganoong item malapit, humingi siya ng dagdag na detalye. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito paniniwalaan dahil nascan na niya ang area at wala siyang nahanap na ganoong item. Bukod pa rito, sa karamihan ng sitwasyon, napapalibutan ng traps ang mga rare items, kaya dapat madali niya itong makita. Pero napaisip siya dahil may mga item din na hindi nasasama sa scan niya, tulad ng bihirang espada na nasa lawa. Biglang lumitaw si Jian sa likod ni Ninomiya. Ipinaliwanag niya na tumakbo. Sila ni Mimi nang marinig nila ang tunog ng laban. Nang marinig niya na illegal hunter ang matanda, sinabi niya kay Ninomiya na siya na ang tatapos dito. Sa isang iglap, hinugot niya ang espada at tinarget ang leeg ng bandit. Ngunit mabilis na sumigaw ang bandit at pinakiusapan silang makinig muna. Habang kinakabahan at halos matataranta, sinabi niyang nakita niya ang clue tungkol sa nakatagong item habang naghahanap siya ng hunter na pwede niyang biktimahin. Kwento niya na habang pagalagala siya sa lambak,
gumalaw ang batong bangin sa harapan niya at lumabas ang isang napakalaking rock-type monster. Nalito si Ninomiya at tinanong kung ano ang kaugnayan ng halimaw sa hidden item. Pero iginiit ng bandit na malinaw ang sagot, malaking halimaw ang bantay dahil nagtatago ito ng napakahalagang bagay. Sinuri ni Ninomiya ang sitwasyon at inisip niyang baka puro hula lang ito. Maging si Jian ay nagsabi na delikado ang sumunod sa payo ng isang masamang tao. Inamin din niyang minsan ang mga hidden items ay nasa napakasimpleng lugar para lamang linlangan ang hunters. Matapos siyang pakinggan, nagpa siya si Ninomiya na sundin ang sinabi ng bandit para subukan ang kanilang swerte. Umaasa rin siyang item ito na makakatulong sa kanila makarating kay Shiori. Kaya sinabi niyang ang bandit mismo ang magpapakita ng lugar, ngunit hindi niya tatanggalin ang mga gapos. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng malakas na pagsabog sa likuran. Sa isang iglap, lumitaw si Sumugi at tinangkang tabasin sila kasama ang mga vines. Mabilis na nakaiwas si Ninomiya habang tumakbo si Jian papunta sa tabi niya. Inakusahan ni Sumugi si Ninomiya na illegal hunter na matagal nang pinaghihinalaang nagtatago sa lugar. Napansin ni Ninomiya na mali ang impormasyon na nakuha ni Sumugi. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang hinaharangan ng hunters mula sa association ang daan ni Jian habang nakikipaglaban ang mga ito sa mga halimaw. Binalaan niya si Jian na mag-ingat at ipinaalam niyang hindi sila naintindihan ng tama. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sumugi at agad umatake kay Ninomiya, ngunit biglang lumitaw ang wooden shield niya at nailigtas ang ulo niya mula sa pagkatanggal. Patuloy siyang pinwersa ni Sumugi at nang makumpirma nitong kaalyado ni Ninomiya sina Jian at Mimi, sinabi niya na mas lalo iyong nagpapatunay na masama si Ninomiya. Habang pinipigilan ni Ninomiya ang atake, sinabi niyang mali ang pinaghihinalaan nila. Sa kabilang banda, sinamantala ng bandit ang kaguluhan at tumakas matapos siyang makawala. Tinanong naman ni Jian si Ninomiya kung pwede na ba niyang patayin ang mga hunters. Laking gulat ni Sumugi nang marinig niyang marunong pala magsalita si Jian. Inutos ni Ninomiya kay Jian na huwag patayin ang hunters at sa halip ay kunin si Mimi at tumakas kaagad. Kinumutan niya si Mimi at tumakbo sa bilis na hindi masundan ng puwersa ni Sumugi. Kaagad pagkatapos noon, nasira ni Sumugi ang shield ni Ninomiya at napaatras siya. Inutusan niya ang mga tauhan na palibutan si Ninomiya at huwag masyadong alalahanin ang mga halimaw dahil si Ninomiya ang pinuno ng grupo. Tinawag niya ito at pinuri pa dahil pinalayas nito ang mga kasama, pero sinabi rin niyang natalo na siya dahil 4 sila laban sa kanya. Sa ikinagulat nila, itinama ni Ninomiya ang sinabi niya at biglang sinuman ang rare blade. Sinabi niyang pinaalis niya ang mga kasama para masubukan ang lakas ng espada laban sa maraming kalaban. Hawak ang espada, sinabi niyang oras na para magwala. Inakala ng A-rank hunters na nagyayabang lang si Ninomiya dahil maiksi ang espada at parang imposible na kaya niyang kalabanin silang lahat. Hindi nila sinunod ang utos ni Sumugi at sabay-sabay silang sumugod. Gumamit si Ninomiya ng trap creation para gumawa ng pinball, panic, at inihagis niya ang short sword sa mga objektong tumatalbog. Tumama ang espada sa mga hunters na parang ricochet at nawalan sila ng balanse. Nakita ni Sumugi ang traps ni Ninomiya at napagtantong hindi ito ordinaryo. Samantala, bumagsak sa lupa ang mga kasamahan niyang tinamaan ng espada at nagreklamo na may matinding hapdi ang mga katawan nila. Nang makita nila ang mga sugat nila, nalaman nilang na-poison sila. Binalik ni Ninomiya ang espada sa kamay at natutunan niyang sinumang tamaan nito ay magkakaroon ng status ailments. Habang namamangha siya at iniisip na malamang hindi lang iyon ang epekto ng espada, umatake si Sumugi at tinulak ang espada palayo upang hindi na makasakit pa ng mga kasamahan niya. Naniniwala siyang pag naitaboy niya ang espada, siguradong panalo siya. Ngunit nang mawalan si Ninomiya ng espada sa kamay, gumamit siya ng trap creation para lumikha ng string at kontrolin ang espada mula sa malayo. Ginamit niya ito para tamaan si Sumugi mula sa likod. Inakala ni Sumugi na na-poison siya, pero nang tingnan niya ang likod niya, nalaman niyang nagkaroon siya ng frostbite, na ibig sabihin ay ice attack pala iyon. Si Ninomiya ay agad na nagkumpirma na nag-iba ng kulay ang short sword kanina nang mahawakan niya ito, na ibig sabihin kaya nitong baguhin ang attribute ng atake anumang oras. Ayaw pa ring sumuko si Sumugi, kaya sinabi niyang gagamitin na niya ang seryosong skill technique.
Pumikit siya para mag-focus bago magpakawalan ng slash energy papunta kay Ninomiya. Sunod-sunod ang mga atake at hirap siyang harangin ang mga iyon gamit lang ang short sword. Sa huli, lumipad ang sandata mula sa kanyang kamay. Pinadala naman ni Tsumugi ang isa pang slash para baguhin ang direksyon nito, at mula sa pwesto niya ay nasalo niya ito ng maayos. Doon niya sinabihan si Ninomiya na sumuko na. Pero nagulat siya nang ang hawak niyang espada ay biglang maging sanga at bumuga ng makapal na usok. Sa mismong sandaling iyon, mabilis na umatake si Ninomiya at tinaga siya habang nakababaw ang kanyang bantay. Ipinaliwanag niya pagkatapos na ang tunay na espada ay nasa kamay niya pa pala sa simula pa lang. Sinabihan din niya si Tsumugi na huwag siyang pamipikit kapag gumagamit ng teknik laban sa kanya dahil nagbibigay iyon ng pagkakataong makapag-set up siya ng bitag. Si Tsumugi, matigas ang loob, ay pilit pang lumaban at sinabing hindi pa tapos. Pero bumagsak siya sa sahig at napagtanto na hindi na siya makagalaw. Sinabi ni Ninomiya na tinamaan siya ng paralysis effect, kaya pinayuhan niyang uminom sila ng light recovery potion para gumaling. Nagulat si Tsumugi at tinanong kung bakit sila pinapalusot at hindi niya sila tinatapos. Sagot ni Ninomiya, wala siyang balak manloob o patayin sila. Kailangan lang niyang tapusin ang walang saysay na labanan. Nilinaw rin niyang hindi siya illegal hunter, at doon lang siya pinaniwalaan ni Tsumugi. Humingi siya ng paumanhin at nagtapos ang usapan. Biglang yumanig ang lupa at lumitaw ang isang higanteng rock monster na tumatakbo papunta sa kanila. Nang makita ito ni Ninomiya, naisip niya kung iyon ba ang halimaw na nabanggit ng bandido kanina. Sinabi ni Tsumugi na iyon ang area boss na hinahanap nila. Pinakita niya ang sensor na nagkumpirma rito at tinawag itong illegal area boss. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Ninomiya ang illegal hunter na tumatakbo palayo. Napansin din ito ng halimaw kaya bigla itong hamampas sa lupa at nabiyak ang sahig, dahilan upang matisod at mahulog ang illegal hunter. Gamit ang warp portal, agad siyang sinundan ni Ninomiya at hinanapan ng paliwanag. Dahil sa banta, napilitang umamin ang matandang duwag. Totoong araw ang kwento niya tungkol sa halimaw, pero ngayong pagkakataon ay siya mismo ang gumising dito para magwala at habulin sila. Ninomiya, ngunit mali ang kalkulasyon niya dahil hindi siya hinabol ng grupo, sa huli, siya mismo ang hinabol ng nilalang. Nagalit si Ninomiya sa matanda dahil sinisisi niya ito na alam nitong area boss ang halimaw. Pero bago pa niya maituloy ang pagtatanong, napansin niyang malapit ng hampasin ng rock monster ang pwesto nila kaya tumalon siya palayo para makaiwas. Habang nangyayari iyon, pilit namang umatras si Tsumugi at ang grupo niya. Ngunit nakita sila ng halimaw at tinangka silang atakihin. Mabuti na lang at gumamit si Ninomiya ng trap creation spell at nalaglag ang balde sa ulo ng monster. Nanas at na-distract ito, habang nakikita si Ninomiya na parang inaakit ito palapit. Nagulat si Tsumugi sa asal niya. Tumakbo si Ninomiya papasok sa gubat at hinabol naman siya ng halimaw. Eksakto yun sa plano niya para makalayo sa lugar at makapagpahinga ang mga sugatang hunters. Habang tumatakbo, naghahanap siya ng magandang pwesto para labanan ito. Sa kabilang bahagi, nagpapahinga sina Gian at Mimi sa tabi ng ilog. Habang nakikinig si Gian sa paligid, sinabi niya kay Mimi na may narinig siyang malalakas na tunog kanina na parang mga batong bumabagsak. Biglang lumitaw ang halimaw sa harap nila, at nasilip nila si Ninomiya na nakahawak dito. Pagkakita ni Ninomiya sa mga kasamahan niya, agad niyang inutusan na maghanda at tumulong sa labanan dahil wala ng ibang paraan, nakalock on na sa kanya ang area boss. Habang iniisip ni Ninomiya kung paano tatargetin ang puso at katawan ng halimaw, dumating ang sunod-sunod na flying slashes at tumama sa monster. Nagpakita si Tsumugi kasama ng grupo niya at tinawag niya si Ninomiya sa pangalan, hinihiling na magsanib puwersa sila para talunin ang halimaw. Nagulat si Ninomiya sa pagdating nila, pero sinabi ni Tsumugi na dahil sa kanya ay naka-recover sila kaagad at nakabalik sa porma. Nagtaka si Ninomiya kung paano niya nalaman ang pangalan niya, kaya ipinakita ni Tsumugi ang hunter database profile niya, at sinabi na siya ang lalaking nakakatalo ng area bosses ng mag-isa. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad ito naalala, at ipinakilala niya ang sarili. Nagulat ang teammates niya na hindi tinamaan o naapektuhan ng slash attacks ang halimaw. Pagkarinig nun, tinanong ni Tsumugi si Ninomiya kung may plano siya kung paano ito pababagsakin,
dahil mas kaya niyang mag-isip ng estratehiya kaysa sa kahit anong plano nila. Hiniling niya na ipahiram ang talino nito, at handa silang itaya ang buhay nila para sa labanan. Nagulat si Ninomiya na handa silang sumugal ng ganoon kahit kakaunti pa lang ang alam nila tungkol sa kanya. Naisip niya kung pabigla-bigla lang ba si Sumugi o sadyang mabait. Hindi na niya pinakinggan ang sarili niyang pagdududa dahil sa wakas ay sapat na ang puwersa nila para talunin ang halimaw. May plano siyang pumasok sa isip, pero bago pa iyon, tinanong muna niya kung handa ba silang lumaban ayon sa bawat utos niya. Nang kumpirmahin ni Sumugi, wala nang nagawa ang iba kundi sundin ang leader nila. Hinigpitan nila ang hawak sa kanilang mga armas at naghanda para ailatag ang bitag na magpapatumba sa halimaw.